isang napakagaling na estudyante na kararating lang ng law school. Sa unang beses niyang panayam sa isang law firm ay tinanggal ng walang awang itinaboy palabas. Napansin ng mga recruiter na sa puting kamiseta niya ay may mansa na tinakpan ng makapal na correction pen at ang medyas niya ay marumi. Ngunit higit sa lahat, nahuli siya at matapos na pumasok sa silid, ay walang pag-aalinlangang inayos ang kanyang kasuotan sa harap nila. Ang matalinong babae na ito na nagngangalang Himin ay maagang gumising noong araw na iyon at nagmadaling sumakay ng subway papunta sa law firm na zulim para sa panayam. Sa daan, may isang taong nakaupo sa tabi niya na nakalimutan ang isang aklat. Pinulot niya ito at nalibang sa pagbabasa, kaya nakalimutan niya ang oras na nagresulta sa pagkahuli niya sa panayam. Matapos humingi ng paumanhin, pumasok siya agad sa silid ng panayam. Ngunit pagkaupo pa lang niya, si Seok-hoon, ang pinuno ng litigation team, ay hiniling siyang lumabas. Walang pasubaling sinabi ni Seok-hoon na ang trabaho ng isang abogado ay sinisingil kada oras. At ang pinakadi niya matatanggap ay ang kakulangan ng kamalayan sa oras. Hindi nagpatalo, nagpahayag si Himin na maghihintay siya sa labas. At kung magbago ang isip ng mga recruiter, ay maaari siyang tawagan anumang oras. Sa pagkakataon, ay nakilala ng isa pang abogado si Himin na siyang kampiyon ng ika-negatibo 12 pambansang moot court competition para sa mga law school. Naroroon din sa kompetisyon na iyon ang direktor at si Seok-hoon. Sa entablado, ay nag-argumento si Himin ng lohikal at lubos na nakakumbinsi na nag-iwan ng matinding impresyon. Noon din, inalok siya ng kumpanya. Ngunit pinili ni Himin ang kalabang kumpanya na Lee at Am. Bagamat hindi nila alam kung bakit hindi pumunta si Himin sa Lee at Am, ngunit sa halip ay nagpunta dito para sa panayam. Ay nagdesisyon pa rin ang direktor na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Si Himin, kasama ang 3 pang aplikante, ay pumasok sa susunod na round ng panayam. Ang unang tanong ay ibinigay. Isang lalaki ang naaksidente habang tumatawid sa kalsada. Ang isa niyang braso ay natanggal dahil sa pagkakabangga ng sasakyan. Sa sandaling ito, pinulot ng isang passerby ang braso at tumakbo palayo. Nagdemanda ang lalaki at humiling na ibalik ang braso. Sa kasong ito, ano ang magiging pasya ng korte? Naniniwala ang 3 pang aplikante na mananalo ang nagdemanda dahil siya ang may-ari at may karapatan sa pag-aari sa braso na iyon. Nagbigay naman si Himin ng ibang pananaw. Naniniwala siya na maaaring maibasura ang kahilingan ng nagdemanda dahil hindi matiyak ng sigurado na ang nagdemanda ang nagmamay-ari ng braso na iyon. Kung nais itong mabawi, kailangang maghanap ang nagdemanda ng iba pang legal na batayan. Ang susunod na tanong, isang driver ng tren ang pumiling patayin ang isang teknisyan upang iligtas ang 100 pasahero. Sa harap ng mabilis na humaharurot na tren, biglang lumitaw ang isang malaking bato. Kung hindi magpapalit ng direksyon, 100 pasahero sa tren ang mamamatay. Kung magpapalit ng direksyon, babanggain ng tren ang isang teknisyan na nagtatrabaho sa riles. Matapos timbangin ang sitwasyon, pinili ng driver ng tren na magpalit ng direksyon. Ang kilos na ito ba ay maituturing na homicide pagpatay? Naniniwala ang 3 pang aplikante na ang driver ng tren ay hindi nagkasala ng homicide dahil sa pagpapalit lamang ng direksyon maililigtas ang mas maraming tao. Muli, nagbigay si Himin ng kabaligtarang opinyon. Naniniwala siya na ang pagkilos ng driver ng tren na hilahin ang lever para magpalit ng direksyon ay sadyang ginawa. Alam niyang magdudulot ito ng pagkamatay ng teknisyan. Ngunit pinili pa rin niyang gawin ito. Sapat na ito upang mabuo ang elemento ng homicide. Gayunpaman, sa moral na aspeto, hindi nagkamali ang driver ng tren. Ngunit ang pamantayang moral at ang pamantayang legal ay hindi palaging magkapareho. At ito ay isang issue na palaging kinakaharap ng mga nagpa-practice ng batas. Ang pagganap ni Himin ay lubos na nakakumbinsi sa mga recruiter. Sa huli, matagumpay siyang nakapasa sa interview round at naging junior attorney ng kumpanya. Sa orientation ng mga bagong empleyado, ang mga departamento ay masigasig na nagunahan na kumuha ng talento at patuloy na ipinagyayabang ang sweldo, performance bonus at ang mga kaakit-akit na benepisyo ng kanilang grupo. Si Seok-hoon lamang ng litigation team ang nagbigay ng malamig na reaksyon. Ipinahayag niya na sa litigation team, walang konsepto ng balanse sa pagitan ng trabaho at buhay. Bilang first-year attorney, madalas silang uwi ng gabi. At ang performance bonus ay napakahirap ding mabayaran sa takdang oras. Matapos ang pagpapakilala, ang mga bagong empleyado ay pumili ng grupo na nais nilang salihan. Sa katunayan, ang ibang mga grupo ay punong-puno ng mga nagparehistro. Tanging ang litigation team lamang ang walang tao. Gayunpaman, sa ilalim ng pagtataka ng lahat, matatag na pinili ni Himin ang litigation team. Nagpakita ng inggit ang ibang team leaders ng ang isang potensyal na talento tulad ni Himin ay sumali sa litigation team. Ngunit tumanggi si Seok-hoon na tanggapin siya. Naniniwala siya na ang unang pinili ni Himin ay ang kumpanyang Lee at Am. At dahil tinanggihan siya dahil sa pagkahuli kaya, pinili niya lamang sila bilang backup plan. Bukod pa rito, nabasag ang screen ng kanyang telepono noong panayam. May mansa ang kwelyo ng kanyang kamiseta at may mga senyales din ng pagkasira. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na si Himin ay hindi nagbigay pansin sa kanyang sariling imahe at hindi maaaring maging isang profesional at mahusay na abogado. Mariing tumugon si Himin at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit niya gustong maging abogado. Mayroong maraming uri ng pag-ibig sa mundong ito. Ngunit ang pag-ibig ay maaari ding magdulot ng sakit. Kapag umabot na sa sukdulan ang sakit, ang mga tao ay lumalapit sa batas sa pamamagitan ng mga kaso upang ipagtanggol ang kanilang kaligayahan at mapanatili ang kanilang karapatan na maghangad ng kaligayahan. Gusto kong maging kinatawan para sa mga taong iyon. Ang sagot na ito ay umani ng paghanga ni Seok-hoon at nakatulong din sa kanya na manatili sa litigation team. Nagsimulang magbigay ng mga gawain ang assistant sa 4 na bagong empleyado.
Si Himin, na pumili ng litigation team mula sa simula, ay inatasang dumalo sa pribadong kaso ng pagkonsulta ng Gangrong City Gas Company. Maaari siyang humiling ng shuttle service at magkakaroon ng sariling driver na maghahatid sa kanya sakay ng isang Ang isa pang bagong empleyado na itinuring ang litigation team bilang spare tire ay ipinadala sa ibang lugar upang dumalo at kailangang maglakbay gamit ang pampublikong transportasyon. Sa huli, isang lalaki at isang babae ang inilipat sa litigation team at kailangang maglakad patungo sa isang construction site sa kanayunan upang magsagawa ng investigasyon. Nang suriin ang mga ulat ng lahat ng apat, natuklasan ni Seok-hoon na may nagkamali sa mga technical term at may isang report na puno ng mga typo. Ang report lamang ni Himin ang walang pagkakamali. Hindi naging mayabang si Himin dahil dito. Pagkatapos ng trabaho, nagpuyat pa rin siya upang ayusin ang mga dokumento para sa kaso ng gas consulting na hawak niya. Kinabukasan, dumalo siya sa pagpupulong ng mga shareholder ng gas company at may natuklasang problema. Sa nakalipas na 7 taon, ang revenue lamang ng Onpyong Village ang biglang bumaba. Ano ang dahilan? Iginiit ng kumpanya na siya ay isang abogado lamang na nagbibigay ng payo tungkol sa proseso at walang karapatan na magtanong ng mga detalye, kaya tumanggi silang sumagot. Hindi sumuko. Agad na sumakay ng sasakyan si Himin papunta sa Onpyong Village upang imbestigahan ang katotohanan ng mag-isa. Dahil sa spontaneous na investigasyon na ito, 2 beses na umabsent si Himin ng walang dahilan. Pagdating niya sa kumpanya, pinila siya ng assistant upang humingi ng tawad kay Seok-hoon at pinayuhan siyang huwag magpaliwanag ng anuman, kundi humingi lang ng taos-pusong tawad. Ngunit hindi siya binigyan ni Seok-hoon ng anumang pagkakataon. Sinabi niyang siya ay walang organisasyon at walang disiplina at inutusan siyang umalis kaagad sa kumpanya. Sumagot si Himin na siya ang may kapangyarihang gumawa ng mga bagay ayon sa sarili niyang kagustuhan. Pareho tayong abogado, dapat man lang bigyan mo ako ng pagkakataon. Ipagtanggol ang sarili bago magbigay ng desisyon. Binigyan siya ni Seok-hoon ng 2 minuto. Agad na kinuha ni Himin ang mga kaugnay na dokumento at ipinaliwanag ang tungkol sa hindi normal na datos ng gas company. Sa nakalipas na 7 taon, ang bayarin sa gas lamang ng Onpyong Village ang bumaba ng matindi. Ang mga pampublikong paliguan ang pinakamalaking gumagamit ng gas. Paanong ang bayarin ay bumaba? Sinabi niya na sa pamamagitan ng aktwal na survey, natuklasan niya na ang lahat ng mga paliguan ay bukas 24 paghahatid ito. Sa ganitong sitwasyon, ang pagbaba ng bayarin sa gas ay may isang paliwanag lamang. May nagbago ng datos na walang pahintulot. Pinuri ni Seok-hoon ang kanyang kakayahan sa trabaho. Ngunit nagbabala pa rin na ang pangyayaring ito ay hindi makakabura sa pagkakamali ng pagliban at pagkahuli. Kung mangangahas siyang kumilos ng mag-isa sa susunod, tiyak na didisiplinahin siya. Hindi nagtagal, isinampa ang kaso sa hukuman. Bilang counsel na kumakatawan sa biktima, ang gas company, pumasok si Himin sa courtroom na may dalang 2 tambak ng dokumento. Sinabi ng taga-usig na ang nasasakdal ay nagtanggal ng orihinal na tubo sa pagitan ng tubo ng gas at ng gas meter, at pagkatapos ay nag-install ng improvised na tansong tubo upang magnakaw ng gas ng lungsod. Sinabi ng hukom na dahil walang tiyak na dami ng gas na ninakaw, hindi maaaring magpatuloy ang paglilitis. Agad na tumayo si Himin at sinabing, maaari kong tantiyahin ang dami ng gas. Kinuha niya ang tambak ng dokumento na dala niya at ipinaliwanag na pumunta siya sa lahat ng sauna sa lugar. Sinuri ang mga ulat ng audit at kinalkula ang dami ng gas na ninakaw sa loob ng nakaraang 7 taon, kasama ang tinatayang halaga batay sa presyo sa merkado. Dahil sa ebidensya na ibinigay ni Himin, nagpatuloy ang paglilitis. Nag-ulat ang taga-usig. Ang kabuuang tinatayang pinsala ay humigit kumulang 3.8 bilyong won. Dahil ang halaga ng pera ay napakalaki. Nagrekomenda sila ng pinataas na parusa para sa nasasakdal. Agad na tumanggi ang nasasakdal na sila ay maliliit na negosyo lamang, na kumikita para mabuhay araw-araw. At ginawa lamang ito dahil sa pagnanais na makatipid ng kaunting bayarin sa gas. Tumanggi pa nga silang magbigay ng pahayag. Isang malaking kumpanya na may monopolyo sa pagbibigay ng gas ang umupa ng abogado mula sa isang nangungunang kumpanya upang harapin ang maliliit na negosyo na walang kapangyarihan at walang lakas na tulad namin. Ang mismong gawaing iyon ay hindi na makatarungan. Tumayo si Himin at nagsalita para sa biktima. Ang gas company ay isang negosyo na nilikha ng mga ordinaryong tao. Ang mga meter reader ay kailangang magtiis sa sikat ng araw at ulan, at matinding lamig at pumunta sa bawat sulok at eskinita upang itala ang bawat numero. Ang mga engineer ay nagtiis din sa init ng mga boiler room upang panatilihin ang operasyon. Ngunit ang mga pagkalugi na dinanas ng gas company sa huli ay mapupunta sa ibang mahihinang negosyo na nagsusumikap at hindi nandadaya. Sila ang mga taong talagang kailangan ng proteksyon ng batas. Kaya naman, lubusang pinawalang bisa ng pahayag ni Himin ang mga depensa ng mga nandadayang negosyo matapos ang paglilitis. Pinalibutan ng mga kinatawan ng iba pang gas company si Himin at nagpahayag ng intensyon na kunin siya bilang kanilang kinatawan. Nang makita ang eksenang iyon, hindi sinasadyang umiti si Seok-hoon. Iyon ang pinakamataas na pagkilala para kay Himin. Pagkatapos ng trabaho, kumain si Himin kasama ang kanyang kasintahan. Nagpahayag siya ng panghihinayang na hindi siya sumali sa Lee at Am law firm kung saan siya nagtatrabaho upang magkaroon ng mas maraming oras na magkasama.
Iminungkahi niyang manirahan na sila sa iisang bahay. Ngunit gusto ni Himin na mag-focus sa kanyang karera, kaya maingat siyang tumanggi. Pagkatapos ng pagkain, hindi sinasadyang nakita ng kanyang kasintahan ang isang kakilala nilang abogado. Ipinakilala niya si Himin bilang kanyang fiance, at ipinagmalaki na ang ama niya ay isang hukom, at ang kanyang ina ay isang propesor sa law school. Tuwang-tuwa siya nang pinuri ng kabilang tao ang kanyang husay sa pagpili. Ngunit naramdaman ni Himin na ang kanyang kasintahan ay itinuturing siyang isang kasangkapan upang magyabang. Tinanong niya kung anong aspeto niya ang gusto nito. Pinayuhan naman siya na itabi ang mga romantiko at childish na ideya. Ang kasal ay hindi maaaring umasa lamang sa damdamin. Sabi niya, ang iyong magandang kutis at mahusay na genes ay isa ring dahilan kung bakit kita mahal. Gusto kong ipasa ang magagandang genes na iyon sa ating mga anak. Gusto ko ng isang asawa na ipagmamalaki ko. Gusto ko na lumaki ang ating mga anak sa isang dekalidad na kapaligiran. Nang marinig ang mga salitang ito, nagdesisyon na si Himin sa kanyang puso. Nagtakda siya ng ibang araw upang makipag-usap ng formal sa kanyang kasintahan. Isang lalaki ang na-diagnose ng testicular cancer. Bago ang operasyon na mag-aalis sa kanyang kakayahang magkaanak, pinili niyang magpa-sperm freezing upang matupad ang pangarap niyang maging ama. Ngunit dahil sa kapabayaan sa pag-iingat ng ospital, nasira ang lahat ng sperm. Sa galit, sinira ng lalaki ang mga medical equipment. Nagkakahalaga ng 400 milyong won ng ospital. Si Seok-hoon bilang counsel ay nagtungo upang makipag-usap sa nasasakdal, si Ginoong Park. Lubhang nadismaya si Ginoong Park sa mga naunang abogado na naghahangad lamang ng bayad mula sa mga kaso ng hindi talaga nagtatrabaho. Naniniwala siya na si Seok-hoon ay dumating lamang bilang formalidad at hindi taos-pusong nais tumulong sa kanya. Diretsahang sinabi ni Seok-hoon na sa normal na kalagayan, ang kasong ito ay hindi mananalo. Ngunit sa kabutihang palad, hindi ako isang abogado na nakatali sa dogma. Hahanap ako ng ibang daan, isang ace na makakatulong sa atin, na manalo sa labas ng courtroom. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng pag-asa kay Ginoong Park at ikinuwento niya ang buong pangyayari. Ang mas nakakagalit pa ay ang ospital na nagdulot ng pagkakamali ay nagpakita ng kawalang interes at binaliwala ang kanyang sakit at naghain pa ng countersuit na humihingi ng compensation para sa pinsala sa ari-arian. Matapos malaman ang lahat, dinala ni Seok-hoon si Himin at ang iba pa upang makipagnegosasyon sa abogado ng ospital. Nakakainis, ang abogado ng ospital ay ang kasintahan pala ni Himin. Nauna siyang nagsalita, sinabing si Ginoong Park ay nagkasala ng paninira, ng ari-arian at paggambala sa operasyon ng negosyo. Kapag umabot sa hukuman, dodoblehin ang halaga ng compensation at posibleng makulong agad. Dahil isinasaalang-alang ang mga espesyal na kalagayan, sinabi niya, handang magpakita ng awa ang ospital at humihingi lamang ng compensation para sa nasirang ari-arian na 400 milyong won upang magkaroon ng settlement. Kontra-atake ni Seok-hoon, nasira ang sperm ng nasasakdal. Hinihingi namin na magbayad ang ospital ng 500 milyong won sa damages. Ibawas ang 400 milyong won para sa pinsala sa ari-arian. Kailangan pa ring magbayad ang ospital ng 100 milyong won sa nasasakdal. Nang marinig ito, agad na idineklara ng kasintahan ni Himin na bigo ang negosasyon. Magkita na lang tayo sa korte. Napansin ni Himin na nagpapalakas lang ng loob si Seok-hoon. Inamin ni Seok-hoon na totoo iyon. Ang susi sa isang negosasyon ay hindi nakasalalay sa legal na pangangatwiran. Sinabi niya kundi sa mga alas. Kailangan natin ng isang malakas na ace para baliktarin ang sitwasyon at puwersahin ang kalaban na magkusang makipag-areglo. Ibinigay niya ang gawain na ito kay Himin at sa isa pang bagong empleyado sa grupo. Kailangan nilang kausapin si Ginoong Park upang mahanap ang mga alas na maaaring magdagdag ng bigat sa negosasyon. Naisip ni Ginoong Park na ang kaso ay may kinalaman sa mga sensitibong issue at ang paglahok ng isang babaeng abogado ay hindi niya komportable. Agad na sinabi ni Himin na maghihintay siya sa labas at hahayaan niyang kausapin siya ng kanyang lalaking kasamahan. Hindi napigilan ni Seok-hoon na magbigay ng komento. Tinitingnan siya ni Ginoong Park bilang isang babae at hindi isang abogado. Kung hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi siya magiging isang abogado na kayang ipagtanggol ang kliyente. Sa sobrang galit ni Himin, tanging ang pagtaas lang ng kamao sa hangin ang kanyang nagawa. Isang senior na babaeng abogado ang lumapit at inaliw siya. Sinabing si Seok-hoon ay mukhang malamig at walang damdamin. Ngunit sa totoo lang ay napakainit ng puso. Nagtrabaho siya bilang assistant attorney sa ilalim niya sa loob ng 3 taon. At kilala niya ito ng higit sa sinuman. Sinabi niya na ang ginto ay sinusubukan sa apoy at ang tao ay sa hirap. Maiintindihan mo rin sa bandang huli. Matapos makipag-usap ang kasamahang lalaki kay Ginoong Park sa loob ng 2 oras, ibinigay niya ang recording kay Himin upang maghanap siya ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Paulit-ulit na pinakinggan ni Himin ang recording at napansin niya na ginamit ni Ginoong Park ang salitang halimaw. Nagpa siya siyang makipagkita muli kay Ginoong Park. Nang makita niyang nag-aalinlangan pa rin ito, pinanatag niya ang loob nito. Noong nag-aaral pa ako, marami akong biological term na isinagawa. Ang mga salita na iniiwasan ng ordinaryong tao ay pamilyar na term lang para sa amin. Ang mga salitang ito ay nagpawi ng pag-aatubili ni Ginoong Park at naging maayos ang pag-uusap nilang dalawa. Pagkatapos ng pag-uusap, masiglang iniulat ni Himin kay Seok-hoon na natagpuan niya ang ace na maaaring magpabago sa sitwasyon. Agad na isinampa ang kaso sa hukuman. Sa korte, iginiit pa rin ni Seok-hoon ang compensation na 500 milyong won. Para sa hukom, napakalaking halaga nito.
Hiniling niya kay Seok-hoon na ipaliwanag ang dahilan. Ibinigay ni Seok-hoon ang karapatang magsalita kay Ginoong Park at inakay siyang ikwento ang kanyang karanasan. Tumayo si Ginoong Park, tumingin sa pinto at sinundan ng lahat ang tingin niya. Pumasok ang isang babae na may matinding paso sa kalahati ng kanyang mukha. Ipinakilala ni Ginoong Park na iyon ang kanyang asawa. Ilang taon na ang nakalipas, sila ay umibig ng labis. Pagkatapos ng ilang panahon ng dating, nagpasya silang magpakasal. Ngunit pagkatapos niyang mag-propose, ang kanyang asawa ay naaksidente sa pagsabog ng sasakyan, na nagdulot ng pagkasira ng kalahati ng kanyang mukha. Ang trahedyang ito ay lubusang nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos niyang lumabas ng ospital, palagi siyang nagtatago at ayaw makipagkita sa kanya. Ngunit mahal na mahal niya ito, at ginawa niya ang lahat upang lumitaw sa harapan niya. At ipinahayag na ang pag-ibig niya ay nananatiling buo, at nais niyang ituloy ang kasal tulad ng napagkasunduan. Naantig ang kanyang asawa sa kanyang tiyaga, at sa huli ay pumayag na magpakasal. Ngunit nang sinukat niya ang wedding dress at nakita niya ang sarili sa salamin, muli siyang nasiraan ng loob at nagtago, ayaw makipagkita sa sinuman. Nagbago ang lahat nang makita niya ang anak ng kanyang kapatid na babae, isang mabango at malambot na sanggol ang nagpasiklab sa kanyang pagnanais na mabuhay. Gusto niyang magkaroon ng sarili niyang anak upang ipagpatuloy ang kanyang malusog na anyo noong nakaraan. Sa huli, matagumpay silang nagpakasal. Sa kasamaang palad, sa panahon ng paghahanda para sa pagbubuntis, biglang natuklasan ni Ginoong Park na mayroon siyang testicular cancer. Sinabi ng doktor na maaari itong gumaling sa pamamagitan ng operasyon. Ngunit hindi na siya magkakaroon ng kakayahang magkaanak upang matupad ang pangarap nilang maging magulang. Nag-usap at nagdesisyon ang mag-asawa na magpa-sperm freezing bago ang operasyon. Paulit-ulit na sinabi ni Ginoong Park sa ospital na ito ang huling pag-asa ng mag-asawa, at hiling niyang tiyakin nilang maiingatan ito ng mabuti. Nangako rin ang ospital na mayroon silang pinakamodernong kagamitan at tiniyak na walang magiging pagkakamali. Ngunit walang inaasahan, nagpabaya pa rin ang ospital at nasira ang lahat ng sperm. Hindi matanggap ng mag-asawa ang malupit na katotohanan, at galit na nagtungo sa ospital upang maghanap ng katarungan. Ang taong namamahala sa ospital ay hindi man lang naunawaan ang kanilang sakit, at sa halip ay tumawa at sinabing, hayaan siyang magpa-freeze ulit ng sperm at ang ospital ang sasagot sa gastos. Ang ngiting iyon ay parang saksak sa kanilang puso. Nang makita niyang walang intensyon si Ginoong Park na palampasin ito, agad siyang naging seryoso at hindi na pinansin ang mag-asawa. Pinigilan ng kanyang asawa ang kanyang asawa nang sasaktan na niya ito. Ngunit nang umalis ang mag-asawa, narinig nila ang nag-uusapang person in charge at receptionist sa likuran. Naminura ang kanyang asawa at tinawag na halimaw at ang bata na ipapanganak ay magiging halimaw din. Sa sandaling ito, hindi na nakapagtimpi si Ginoong Park at sinira ang kagamitan ng ospital. Dahil sa matinding dagok, nasira ang loob ng kanyang asawa at nagkulong sa kwarto buong araw, ayaw makita ang sinuman. Hanggang sa malaman ni Seok-hoon ang lahat. At kusa siyang nagpunta sa bahay upang kumbinsihin ito. Sinabi niya na ang dapat niyang ikahiya ay hindi ang kanyang hitsura, kundi ang walang malay na pag-urong sulong kapag tinitingnan siya ng iba, ng mapanghusgang tingin at mapanuksong salita. Sa huli, sinabi niya, ang mga tingin at salita ng ibang tao ay walang anumang halaga. Nang marinig ang mga salita ni Seok-hoon, sa wakas ay naglakas loob ang asawa ni Ginoong Park na pumunta sa korte upang magsalita para sa kanyang sarili. Mula sa simula hanggang sa huli, ang hinahangad lamang nila ay katarungan. Matapos magsalita si Ginoong Park, nagpatuloy si Seok-hoon. Ang sinira ng ospital ay hindi lamang ang sperm, kundi pati na rin ang pag-asa sa hinaharap at ang karapatang maging magulang ng mag-asawa. Kahit magbayad pa ng 100 bilyong won ay hindi ito makakabawi. Ang matibay at makatwirang pananalita ni Seok-hoon ay nagpatahimik sa ospital at sa kasintahan ni Himing. Ang mga taong nakatitiyak na sila ang mananalo ay hindi na mapakali. Nang makita ang mga mamamahayag na nakaupo sa likuran na patuloy na nagtatala, nag-aalala ang ospital na maapektuhan ang reputasyon nila kapag naibalita ang insidente. Kaya inutusan ang kanilang abogado na itigil ang kaso. Humiling ang kasintahan ni Himing na itigil pansamantala ang paglilitis at kusang naghanap kay Seok-hoon para sa settlement. Hiniling ni Seok-hoon na matapos ibawas ang mga pinsala, kailangang magbayad ang ospital ng 100 milyong won kay Ginoong Park. Nang makita niyang hindi sumasang-ayon ang kabilang panig, nagpaalala siya na may mga investment project na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong won sa likod ng ospital. Kahit isang maliit na bahid ay maaaring maging sanhi upang bumagsak ang lahat. Maaaring magulat anumang oras ang mga mamamahayag na inimbitahan ko. Aling panig ang mas mabigat, tiyak na alam ng ospital. Matapos timbangin ang mga kalamangan at dehado, kinailangan ng kasintahan ni Himin na tanggapin ang kondisyon at humiling din na walang media ang mag-ulat tungkol sa insidente, at hindi rin dapat talakayin ang nasasakdal ang kaso sa sinuman. Bilang kapalit, babawiin ng ospital ang lahat ng sibil at kriminal na kaso. Matapos makamit ang kasunduan, ibinalita ni Seok-hoon ang magandang balita sa mag-asawang Park. Yumakap ang mag-asawa at umiyak ng mailabis na kagalakan. At lubos na nagpasalamat kay Seok-hoon at sa lahat. Naantig si Himin sa pagmamahala ng mag-asawang Park. Ngunit ang kanyang sariling pag-ibig ay humaharap sa pagsubok. Inilabas ng kanyang kasintahan ang singsing at nag-propose. Ayaw niya na may panlilinlang at pagtatago sa kanilang relasyon. Kaya sinabi niya na hindi siya nag-iisang anak. Mayroon siyang twin sister na ipinanganak na may hereditary deafness. Bukod pa rito, deaf din ang tiyahin at kausin niya.
Naniniwala ang kanyang mga magulang na mas mabuti na ang kanyang kapatid ay manirahan sa kanyang tiyahin, kaysa manirahan sa isang kapaligiran na puno ng mga normal na tao. Kaya ipinadala nila ang kanyang 5 taong gulang na kapatid sa kanyang tiyahin upang palakihin. Kaya hindi perpekto ang kanyang pamilya tulad ng inaakala ng kanyang kasintahan. Hindi niya matanggap ang isang bagay na perpekto sa kanyang paningin ay may depekto. Nag-aalala siya na ang deafness gene ay maaaring makaapekto sa susunod na henerasyon. Agad niyang kinuha ang singsing at tumayo upang umalis. Sinabing kailangan niya ng oras upang mag-isip. Makalipas ang ilang araw, narinig ni Himin sa kanyang mga kaibigan na ang kanyang kasintahan ay nakikipag-date. Agad siyang nagpunta sa restaurant at ginamit ang sign language upang sabihin sa lahat na masamang tao siya. Kinagabihan, nadismaya si Himin at nag-iisang nagtrabaho. Nagkataon na hindi pa umuwi si Seokwon. Hindi niya napigilang tanungin kung ano ang tingin niya sa pagmamahala ni Ginoong Park at ng kanyang asawa. Sinabi ni Seokwon na kung siya iyon, magiging matatag din siya at hindi mag-iiwan tulad ni Ginoong Park. Kapag ang taong mahal mo ay nahihirapan ngunit pinipili mong umalis, sinabi niya, hindi na ito tungkol sa pagmamahal o hindi pagmamahal, kundi tungkol sa konsensya. Bago umalis, hindi nag-atubili si Seokwon na purihin si Himin. Ang kaso ni Ginoong Park ay ginawa niya ng napakahusay. Umiti si Himin bilang tugon sa kanyang papuri. Isang driver ng truck ang nagmamaneho habang inaantok. Habang dumadaan sa isang kindergarten, biglang tumakbo sa kalsada ang isang bata. Sa kabutihang palad, nakapagpreno siya kaagad. Gayunpaman, nangyari ang kakaibang bagay. Halatang hindi nabangga ng truck ang bata. Wala ring external wound o pasa sa bata. At walang bakas ng banggaan. Ngunit nagpakita ang bata ng lahat ng sintomas ng isang taong nabangga ng sasakyan na nagresulta sa functional damage sa parehong binti at malamang na hindi na makakatayo pa muli. Matapos suriin ang blood alcohol level, natuklasan na ang driver ay uminom ng alak. Nagalit ang ina at kinasuhan pareho ang driver at ang courier company sa korte. Humihingi ng compensation na 200 milyong won. Nang kunin ni Himin ang kasong ito, labis siyang naguluhan. Kakaiba rin ang naramdaman ni Seokwon. Kaya sinamahan niya si Himin na makipagkita sa isang psychiatrist upang malaman. Ayon sa psychiatrist, malamang na nagkaroon ng psychiatric disorder ang bata dahil talagang naniniwala ang bata na nabangga siya ng truck. Ang matinding paniniwalang iyon ang nagdulot upang ang kanyang katawan ay magpakita ng mga physical symptom. Sa medisina, ang kababalaghang ito ay tinatawag na conversion disorder. Ang pangunahing mekanismo nito ay ang psychological stress ay nagiging physical dysfunction sa pamamagitan ng subconscious mind. Bukod pa rito, maaari rin itong sanhi ng nocebo effect na nangangahulugang ang takot o negatibong paniniwala sa isip ay nagdudulot ng totoong negatibong epekto sa katawan. Nang makita niyang nalilito pa rin si Himin at Seokwon, nagkwento ang psychiatrist ng isang tunay na kaso. Isang mandaragat ang namatay sa loob ng isang freezer sa pader ng freezer. Itinala niya ang buong proseso ng kanyang pagkamatay. Una, ang kanyang ilong ay nagyelo, pagkatapos ay ang kanyang mga daliri at paa, at pagkatapos ay ang buong katawan. Gayunpaman, noong oras na iyon, hindi nakasaksak ang freezer. Ang temperatura ay nanatili sa 18 degrees, at imposible itong maging sanhi ng pagkamatay ng isang tao sa hypothermia. Ngunit nagpakita ang mandaragat ng lahat ng sintomas ng isang taong namatay sa hypothermia. Kahit na mahirap paniwalaan, naunawaan na ni Himin kung bakit naranasan ng bata ang ganitong kalagayan. Sa ilalim ng kaayusan ni Seokwon, unang sinuri ni Yeremin ang surveillance camera at natuklasan na ang truck ay talagang hindi tumama sa bata. Kinumpirma rin ito ng saksi. Biglang tumalon ang bata sa kalsada, ngunit nakahinto kaagad ang truck. Muling bumagsak ang bata sa lupa na parang nasaktan. Kung titingnan lamang ang reaksyon ng kanyang ina, iisipin ng lahat. Natiyak na nasagasaan ng sasakyan ang bata. Ibinahagi ni Yeremin ang resulta ng kanyang investigasyon sa lahat. Karamihan sa kanila ay labis na nagulat. Malinaw na ito rin ang unang beses na narinig nila ang terminong nocebo effect. Sa pamamagitan ng footage mula sa surveillance camera, sumigaw at tumakbo ang ina patungo sa kanyang anak. Pinapanood din ng bata ang reaksyon ng kanyang ina. Kaya, nagkamali ang bata sa pag-aakala na siya ay nasagasaan ng sasakyan. Malamang, ang maling paniniwalang ito ang nagdulot ng aktwal na pinsala sa katawan ng bata. Sa makatuwid, naniniwala si Yeremin na ang banta mula sa pagbangga at ang mga sintomas ng bata ay hindi kinakailangang may kaugnayan sa sanhi at epekto. Sa halip, malamang na nagmula ito sa sobrang reaksyon ng ina ng bata. Ang abogadong kinuha ng ina ng bata ay si Hansel, ang dating nobyo ni Yeremin. Itinuro ni Hansel ang kasalanan ng driver. Siya ay nagtatrabaho ng 14 na oras ng tuloy-tuloy bago magmaneho at uminom pa ng alak. Kaya, nagtapos siya na ang aksidenteng ito ay isang uri ng non-contact accident. Ito ay dahil sa pagmamaneho ng driver, habang lasing at pagod. Humingi siya ng bayad pinsala na 200 milyong won. Bukod pa rito, walang intensyon ang ina ng bata na makipagkasundo. At tiyak na igigit niya na panagutin sa kriminal ang driver. Labis na nakaramdam ng kawalan ng katarungan ang driver. Iginiit niya na hindi siya nagmaneho habang lasing. Uminom lamang siya ng instant coffee bago magmaneho. Ngunit hindi niya alam na ang kape na ito ay naglalaman ng maliit na halaga ng alkohol. Katulad ng latte na mailasa ng Baijiu Chinese liquor. Labis na nagalit ang ina ng bata at ibinunton ang lahat ng responsibilidad sa driver. Sinabi pa niya, kung gusto mong patawarin ka, baliin mo ang binti ng iyong anak at dalhin mo sa harap ko. Natural, hindi babayaran ng amo ang driver. At
at hindi rin babayaran ng seguro ang mga aksidenteng dulot ng pagmamaneho habang lasing. Kaya, pinilit niya ang driver na humingi ng tawad sa ina ng bata, sa pag-asang makakakuha ng pakikipagkasundo mula sa kanya. At, walang nagawa ang driver kundi lumuhod. Ngunit hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng ina ng bata. Sa puntong ito, tinulungan ni Seok-hoon ang driver na tumayo para makaupo siyang muli. Sumunod ay isang mainit na paghaharap. Nanatili si Hansel sa kanyang dating argumento. Sa madaling salita, lahat ay responsibilidad ng driver. Agad na sumalungat si Seok-hoon. Walang ebidensya ang direktang makapagpapatunay na ang non-contact accident na ito ay nagdulot ng aktwal na pinsala sa bata. Sinabi ni Hansel na ito ay common sense, at agad siyang kinutya ni Seok-hoon. Kailan pa naging batayan ng abogado ang common sense? Sa halip na batas sa paglilitis? Ngunit iginiit pa rin ni Hansel na ang pinsala ng bata at ang aksidente ay may kaugnayan sa sanhi at epekto, kahit hindi siya makapagbigay ng kaukulang ebidensya. Sinabi ni Seok-hoon kung tumama nga sa bata, kung gayon ang sanhi at epekto ay hindi mapag-aalinlanganan. Ngunit ang problema ay hindi tumama. Kung aasa lamang sa teorya tungkol sa banta, hindi ito magiging matibay. Sa huli, hindi nagkaroon ng resulta ang negosasyon na ito. Pagdating ng araw ng paglilitis, inayos ni Seok-hoon na si Himin ang magtatanggol sa driver. Pagkatapos ilahad ni Hanseo ang pangyayari at kahilingan ng nagrereklamo. Tumayo si Himin. Iginiit niya na ang kasalukuyang kalagayan ng bata ay hindi dulot ng banta mula sa pagbangga, kundi nagmula sa sobrang reaksyon ng ina ng bata. Sa kasalukuyan, walang direktang ebidensya na nagpapakita na ang pinsala ng bata ay may direktang kaugnayan sa banta mula sa pagbangga. Kaya, iminungkahi ni Himin sa hukom na magsagawa ng psychological assessment sa bata. Nagtapos ang unang paglilitis ng ganoon. Agad na pumunta si Himin sa ospital. Nais makipag-usap sa dating doktor ng bata dahil nalaman niya na ang bata ay pumupunta sa ospital ng 5-6 beses bawat linggo ngunit walang anumang record ng reseta. Gayunpaman, tumanggi ang doktor na makipag-usap sa kanya. Bago umalis, hindi sinasadyang nakita ni Himin ang kanyang kasama sa kwarto na nagtatrabaho sa ospital na ito. Ayon sa kasama sa kwarto, ang kalagayan ng bata ay malamang nadulot ng hypochondriasis. Sa madaling salita, ito ay isang uri ng anxiety disorder. Maniniwala ang pasyente na siya ay may malubhang sakit o labis na matatakot sa isang partikular na karamdaman, na sa huli ay hahantong pa sa health anxiety. Sapat na ito upang patunayan na ang bata ay nagkaroon ng hypochondriasis dahil sa sobrang reaksyon ng kanyang ina. Nang makipag-usap kay Seok-hoon, nais lamang ni Himin na tulungan ang driver na makatakas sa parusa, ngunit nais ni Seok-hoon na ibunton ang lahat ng responsibilidad sa ina ng bata. Ito ay labis na ikinabigla ni Himin. Nagpatuloy ang ikalawang paglilitis ayon sa plano. Tinanong ni Seok-hoon ang sa medisina bilang saksi. Naniniwala ang na mababa ang emotional intelligence ng bata at labis itong nakadepende sa kanyang ina. Umabot na sa yugto ng psychological entanglement sa ina at hindi siya makagawa ng independenteng pagpapasya na taliwas sa sinasabi at ginagawa ng kanyang ina. Nagalit ang ina pagkarinig nito at pumuna. Hindi pa ba sapat na siniraan ninyo ang anak ko? Ngayon gusto niyo pa siyang tawaging hangal? Pinalabas ni Seok-hoon ang surveillance video. Ang reaksyon ng ina noon ay talagang nag-aapoy at patuloy na sumisigaw. Sinabi ng na nakita ng bata ang sobrang reaksyon ng kanyang ina at naniwala na siya ay nasagasaan ng sasakyan. Ang maling paniniwalang ito ang nagdulot ng kasalukuyang karamdaman ng bata. Nagtanong si Hanseo sa VUA. Mayroon bang basihan upang patunayan na ang bata ay may entanglement syndrome? Sumagot ang nagsagawa kami ng isang pagsubok sa bata. Sa isang papel, nag-drawing kami ng 6 na linya na may iba't ibang haba, at hiniling sa bata na piliin ang pinakamahabang linya. Bago pumili, sinabi ng ina sa bata ang maling sagot. Ang normal na mga bata ay gagamit ng kanilang sariling paraan upang sabihin ang sagot na sa tingin nila ay tama. Iilan ang magbibigay ng parehong sagot tulad ng ina. Ngunit pagkatapos ay aaminin ng pribado na nagsinungaling sila. Ngunit iba ang nagrereklamo. Mariin siyang naniniwala na ang sagot ng kanyang ina ay tama at walang anumang palatandaan ng pagsisinungaling. Pagkatapos ay tinanong ni Seok-hoon ang ina at sa wakas nalaman ang dahilan kung bakit nagkaganoon ang bata. Dati, isang accountant ang ina. At pagkatapos manganak, nag-resign siya upang manatili sa bahay at lubos na alagaan ang kanyang anak. Ang kanilang pamilya ay nasa ibang bansa at ang huling pagkikita nila ay 4 na taon na ang nakakaraan. Bukod pa rito, halos hindi siya nakikipagkita sa mga kaibigan. Kaya halos ang bata na ang buong mundo niya. Hindi lang iyon, hanggang ngayon hindi pa rin niya iniiwas sa suso ang kanyang anak. At pagkatapos dalhin ang kanyang anak sa kindergarten sa loob ng 1 linggo, kusa siyang humingi ng pagliban para sa kanyang anak dahil hindi raw nakaka-adjust ang bata sa buhay sa kindergarten. Ngunit sinabi ng guro sa paaralan na, sa simula, nahirapan talaga ang bata na umangkop sa paghihiwalay sa ina. Ngunit napakabilis na nagpakita ng malinaw na mga palatandaan ng pag-aangkop. Ngunit pinahinto siya ng ina sa pag-aaral na nagpapatunay na ang bata ay may sakit sa pag-iisip. At ang sanhi ng lahat ng ito ay ang paraan ng pagpapalaki ng ina. Bagaman inialay niya ang kanyang puso at lakas para sa kanyang anak, ang makasariling pagsisikap na iyon ang lumikha ng obsessive at labis na proteksyon na ginagawang lason ang pagmamahal. Ang mga salita ni Seok-hoon ay nagpaiyak sa ina sa loob ng hukuman. Sa huli, idineklara ng hukom na walang sala ang driver. Ngunit hindi sumang-ayon si Himin sa paraan ni Seok-hoon na naniniwala na hindi niya dapat sadyang saktan ang isang ina sa paglilitis.
Ngunit sinabi ni Seok-hoon na kailangan niyang maintindihan ang katotohanan. Kung hindi, mananatili siyang nakatira sa ilusyon na siya ay isang mabuting ina. Naniniwala si Himin na mas mahal ng ina ang kanyang anak kaysa sa sarili niya. Kahit na medyo matindi, hindi maikakaila ang pagmamahal niya. Mukhang na-trigger si Seok-hoon. Hindi lahat ng ina ay nagpapakita ng kabuuang sakripisyo. Dahil ang ina ay tao rin at lahat ng tao ay makasarili. Lubos na naunawaan ito ni Himin. Dahil ang kanyang ina ay isang taong ganoon. Palagi niyang ginagamit ang pangalan ng paggawa ng mabuti para sa kanya upang ayusin ang lahat. Ganap na walang pakialam sa kanyang nararamdaman. At inilayo pa ang kanyang bingi at pipi na kapatid na babae. Ito rin ang nagbigay ng malaking epekto kay Himin noong nag-aaral siya. Ang pressure mula sa kanyang ina ay nagdulot ng mabigat na psikolohikal na pasanin. Na nagpilit sa kanya na huminto sa pag-aaral sa loob ng 2 taon para magpagaling. Ang Director Choi ay ang nagtatag ng isang investment fund at lubhang mayaman. Ang dahilan kung bakit siya lumapit kay Seok-hoon ay dahil iginagalang niya ang kakayahan nitong maglitis. Bagaman ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang ayusin ang mga bagay ng maayos, hindi niya gustong hayaan na lang ang lahat. Kung hindi, ang katulong ay maaaring maging mas mapang-abuso at hindi niya alam kung anong kalokohan pa ang gagawin nito balang araw. Ngunit ayaw din niyang dalhin ang kaso sa korte. Umaasa na maaayos ito ni Seok-hoon ng palihim at gumamit ng batas upang legal na magbigay ng pressure o pananakot. Basta't hindi na magulo ang ginang. Napagtanto ni Seok-hoon na malamang ay may kahinaan si Director Choi na hawak ng katulong at lantaran ding inamin ni Director Choi na mayroon niyang ilang larawan ang katulong ng nasaktan niyang anak na babae. Mukhang malubha ang sugat ng bata. Ngunit sinabi ni Director Choi na napakaabala siya sa trabaho. Ang anak na babae ay halos palaging kasama ng katulong. Sino ang nakakaalam kung sadyang ginawa niya ito o hindi? Palaging gustong kumampi ng mga netizens ngayon sa mga mahihina. Kung ilalabas sa media, hindi na. Mahalaga ang katotohanan. Kahit walang ginagawa si Director Choi, sisiraan siya. At kapag bumagsak ang kanyang imahe, maapektuhan nito ang buong kumpanya at maging ang mga investor. Naisip din niyang gamitin ang pera upang patahimikin ang katulong. Ngunit kung gagawin niya iyon, para na ring inamin niya na inaabuso niya ang kanyang anak na babae. Kaya ayaw niyang makipagsapalaran sa panlabas na anyo. Hindi mukhang inaabuso ni Director Choi ang kanyang anak na babae at maganda ang kanyang pampublikong imahe. Ngunit ang investment fund company niya ay may napakakomplikadong background na may kaugnayan sa maraming politiko at maging ilang negosyante na may background ng gang. Kung sasabihin ng masakit, kahit pumatay si Director Choi, maaari siyang makalusot. Pagkatapos ng matagal na pag-aalinlangan, tinanggap din ni Seok-hoon ang kaso. Pagkatapos ay inayos niya na makipagkita si Hemin sa katulong. Ang katulong ay nasa edad 50 at mukhang mabait. Ayon sa kanya, madalas na inaabuso ni Director Choi ang kanyang anak na babae. At dahil nalaman ito ng nursery, espesyal siyang nag-imbita ng doktor sa bahay para sa pribadong pagsusuri. Kaya walang alam ang nursery tungkol dito. At wala ring anumang record ang ospital. Naawa ang katulong sa bata. Labis siyang nasaktan kaya nagulat siya sa pulisya. Ngunit bukod sa mga larawan, wala siyang ibang ebidensya. At hindi rin niya nakita mismo na sinaktan ni Director Choi ang kanyang anak na babae. Direktang binaliwala ng pulisya ang ulat. At sinabi pa ito kay Director Choi. Iyan ang dahilan kung bakit lumapit si Director Choi kay Seok-hoon. Napakatapat ng mga mata ng katulong at hindi mukhang nagsisinungaling. Nagpa siya si Himin na paniwalaan ang kanyang sinabi. At pagbalik niya sa law office, agad niyang iniulat ito kay Seok-hoon. Gusto niyang kasuhan si Director Choi. Ngunit lalabag ito sa non-disclosure agreement at maaari siyang madisiplina. Ngunit hindi nag-alala si Himin at naisip niyang tiyak na kakampi niya si Seok-hoon. Ngunit sinabi sa kanya ni Seok-hoon na huwag siyang gumawa ng gulo at gawin niya ng maayos ang kanyang trabaho. Sa sandaling ito, biglang lumapit ang superior kay Himin at pinagalitan siya ng husto. Lumabas na. Sinabi ng katulong kay Director Choi ang tungkol sa pagkikita nila ni Himin. Ginamit niya iyon upang takutin siya para makahingi ng pera para manahimik. Labis na naubusan ng salita si Himin. Mabuti na sana ang intensyon, ngunit nasira lang ang lahat. Sa sandaling ito, nagdala ang isang kasamahan ng profile ng katulong. Marami siyang naunang kaso ng pandaraya at pagnanakaw. Habang nagtatrabaho sa bahay ni Director Choi, hindi lang siya nagnakaw ng pera nito, kundi nagbenta rin ng branded na relo. Pinagbigyan ni Director Choi ang katulong dahil inalagaan niya ang kanyang anak na babae kaya hindi siya nagulat sa ngunit nagpakita ng kasakiman ang ginang at nagpatuloy sa pagnanakaw ng pera sa safe. Sa puntong ito, tinanggal na siya sa trabaho ni Director Choi at nagtanim ng galit ang katulong kaya ginamit niya ang isyu ng pang-aabuso ni Director Choi sa kanyang anak na babae para maghiganti. Pagkatapos makita ang profile, tuluyang gumuho ang paniniwala ni Himin. Agad siyang lumapit kay Seok-hoon para humingi ng tawad dahil naging masyado siyang emosyonal. Ngunit sinabi ni Seok-hoon na may mga naunang kaso nga ang katulong ngunit hindi iyon makapagpapatunay na kasinungalingan ang sinabi niya. Sino ang nagsabing ang masasamang tao ay hindi maaaring gumawa ng mabuti at ang mga mukhang disente ay maaari ring makasakit ng iba? Noong gabing iyon, personal na pumunta si Seok-hoon sa bahay upang humingi ng tawad at bumili rin ng regalo para sa anak na babae ni Director Choi. Gayunpaman, nang tawagin ni Director Choi ang kanyang anak, agad na naunawaan ni Seok-hoon ang katotohanan. Sa sandaling makita niya si Director Choi, nagmadaling nagtago ang bata sa likod ng bagong katulong. Nang gustong hawakan ni Seok-hoon ang ulo ng bata, refleksibong itinaas ng bata ang kanyang dalawang kamay upang harangan ang kanyang mukha. Sa pamamagitan nito, makikita
na nagdusa ang bata ng matinding trauma. Sa puntong ito, hindi na nagkunwari pa si Director Choi. Sinabi niya na mayroon siyang golf appointment sa katapusan ng linggo kasama ang mga asihi ng malalaking kumpanya. Kung sasali si Seok-hoon, nangako siyang magbibigay ng magagandang salita at ibibigay ang lahat ng legal na kaso ng kumpanya sa kanya. Agad na sumang-ayon si Seok-hoon. Sumunod ay ang direktang negosasyon sa pagitan ng katulong at ni Director Choi. Ang saloobin ni Seok-hoon ay napakatigas at iginiit niya na nagkasala ang katulong sa paninirang puri. Matapos binaliwala ang ulat sa pulisya, nagpatuloy siya sa pagnanakaw. Sinabi ng katulong na gusto lang niyang ilayo ang bata, ngunit wala siyang pera o ipon. Dahil nakabukas noon ang safe, balak niyang kunin ang sahod na nararapat sa kanya. Sa sandaling ito, biglang dumating ang pulisya. Ibinato sa kanya ni Seok-hoon ang isang sakdal para sa paninirang puri at extortion. Sumabog ang katulong sa lugar, sumigaw at sinumpa si Director Choi na isang demonyo. Si Director Choi, hindi nagsasalita, umiti lang at tumingin sa kanya, na nagpapakita ng buong katakot-takot na mukha ng mayaman. Pagkatapos, binigyan ulit ni Seok-hoon ang katulong ng isang kasunduan. Hanggang di pipirmahan niya iyon at nangangakong hindi na maglalabas ng maling akusasyon tungkol sa pang-aabuso sa bata. Hindi na siya pananagutin ni Director Choi. Kung lalabag sa kasunduan, haharapin niya ang 3 beses na kompensasyon. Sa huli, pinirmahan ng katulong ang kasunduan at naniwala siya sa isang katotohanan sa kanyang puso na ang batas ay para lamang sa mga may pera. Hindi maintindihan ni Himin ang ginawa ni Seok-hoon. Nang matapos ang trabaho, hinarang niya ito sa harap ng elevator. Malinaw na sinabi niya na huwag pansinin ang mga naunang kaso ng katulong. Ngunit patuloy siyang nambuli ng mahihina at pinagtakpan ang makapangyarihan. Ayaw magpaliwanag ni Seok-hoon, ngunit sinabi ni Himin na mag-ulat siya sa pulisya at personal na isusumbong si Director Choi. Sa sandaling ito, sinabi ni Seok-hoon kay Himin ang totoo. Ang investment fund company ni Director Choi ay may napakakomplikadong background na maihawak na sitwasyon ng maraming makapangyarihang tao at ang papel ni Director Choi ay tulungan silang maglaban ng pera. Imposibleng mapabagsak siya gamit lang ang ilang litrato. Kahit napalakihin pa niya ang kaso, makakauwi pa rin siyang ligtas. At ang bata ang magdudusa sa hindi maiisip na kahihinatnan. Tahimik na nakatayo si Himin sa harap ng elevator ng matagal. At muling bumukas ang pinto ng elevator. Kinabukasan, naging sobrang abala si Seok-hoon. At kailangang makipagkita sa maraming ibang tao araw-araw. Nang makita niyang nakatitig si Himin sa kanyang opisina, agad na hinila ni Seok-hoon ang kurtina. Sa sumunod na ilang araw, hindi pumasok si Seok-hoon sa opisina. Medyo nag-alala si Himin, natatakot na baka kasalanan niya iyon. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik si Seok-hoon. Biglang tumawag si Director Choi na nagsasabing umalis ang kanyang anak na babae sa bahay nang wala siya. Bagaman nakita na siya ngayon, baka nagulat siya sa pulisya. At nasa tapat sila ng kanyang bahay. Nagingit-ngit na nagtanong si Seok-hoon, sinaktan mo na naman siya, tama? Inamin ni Director Choi, hindi maganda ang kalagayan ng bata ngayon. At hindi ito pwedeng makita ng pulisya. Agad na inutusan ni Seok-hoon si Himin na magmaneho. Kasama siya papunta sa bahay ni Director Choi. Sa oras na ito, umalis na ang pulisya. Sinabi ni Seok-hoon na ang bata ang ebidensya at maaaring bumalik ang pulisya. Sinabi niyang may kilala siyang doktor na aayusin ang sugat ng bata ng mahusay at ibabalik siya kapag gumaling na. Nang marinig ni Director Choi na maaari niyang sirain ang ebidensya, agad niyang hinayaan si Seok-hoon na kunin ang kanyang anak na babae. Mabilis nilang dinala ang bata sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, natuklasan ng doktor na napakaliit ng kalagayan ng bata. Halos ang buong katawan niya ay puro pasa. Nakita ng doktor na seryoso ang pasa sa bahagi ng tiyan at agad na nag-ayos ng operasyon. Dahil posibleng may mesenteric hemorrhage na magiging delikado sa buhay kung malubha. Pagkatapos ng emergency, nakaligtas ang bata sa panganib. Doon pa lamang nakahinga ng maluwag si Seok-hoon. Mag-isa siyang sumugod sa bahay ni Director Choi. Walang salita si Seok-hoon. Sumugod siya at binugbog ito ng husto. Nagkaroon pa ng intensyon na pumatay. Sa kabutihang palad, dumating si Himin sa oras at pinigilan siya. Sa sandaling ito, biglang may lumitaw na ilang tao na mukhang mga gangster. Agad na nagmataas si Director Choi at inutusan silang patayin si Seok-hoon. Ngunit hindi niya inaasahan. Inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na dalhin si Director Choi. Lumabas na, ang boss na ito ay dating aktibo sa underworld. At ngayon ay nagretiro na at nagbukas ng kumpanya. Ipinagkatiwala niya ang pera kay Director Choi upang pamahalaan. Ngunit lihim na lumabas sa laro si Director Choi at inilipat ang lahat ng pera niya sa sarili niyang kumpanya sa ibang bansa. Ang mga araw na wala si Seok-hoon ay ginugol niya sa pag-aayos nito. Tutulungan niya itong mabawi ang ninakaw na pera. Sa pagtingin sa kaawa-awang anyo ng bata, labis din ang pagkabahala ng boss. At idineklara na tiyak na gagawin niya ang hustisya. Sa huli, dinala si Director Choi ng boss sa sarili nitong teritoryo. Una siyang binugbog hanggang maging ulo ng baboy. At pagkatapos ay ginamot ng doktor. Ginagamot, binubugbog, ginagamot. Paulit-ulit hanggang sa magkaroon siya ng problema sa pag-iisip. Inilipat ni Seok-hoon ang kabuuang 500 milyong won na bayad sa paglilitis na. Binayaran ni Director Choi sa simula sa trust fund account ng bata. Tinulungan din niya ang boss na mabawi ang pera. Ang ibang mga investor ay sunod-sunod ding nagsampa ng kaso. Sa huli, nagdeklara si Director Choi ng pagkalugi at kinailangang pumunta sa mental hospital. Sa kaso na ito, nasaksihan ni Himin ang karisma ni Seok-hoon at naramdaman niya ang pagkahumaling sa kanya.
Isang babaeng may intellectual disability ang kinasuhan ng pagnanakaw. Nagumaya ng gawa ng isang sikat na pintor sa mundo. Nang magkaharap ang dalawang panig sa korte, inakala ng lahat na tiyak na mananalo ang pintor. Ngunit ang gawa pala ay nagtatago ng isang malaking lihim. At nang malantad ito, natigilan ang buong bulwagan. Nagsimula ang kwento ng ipagmalaki ng isang mayaman na ginang. Sa kanyang kaklase ang isang sikat na obra maestra ng isang sikat na pintor sa mundo na binili niya sa halagang 300 milyong won. Agad na tinawagan ng kaklaseng hindi gusto ang ginang ang kanyang ina at hiniling na ipakita ang eksaktong parehong painting na nakasabit sa kanyang silid-tulugan. Ang painting sa bahay ng kaklase ay binili isang taon na ang nakalipas sa isang flea market sa halagang 100,000 won lamang. Samantala, ang petsa ng paglikha na nakasulat sa painting ng ginang ay Setyembre 2024 na mas huli pa kaysa sa petsa kung kailan binili ang kabilang painting. Agad na kinutya ng kaklase ang ginang dahil sa paggastos ng 300 milyong won para bumili ng fake na painting. Nagpalitan ng salita ang dalawang panig at iginiit ng bawat isa na ang painting ng kalaban ang peke. Nagpustahan pa sila agad-agad. Kung kaninong painting ang peke, kailangang magpatotoo. Nang 4 na salitang ako ay peke sa likod ng liit. Upang malinawan ang katotohanan, sinampahan ng ginang ng kaso ang batikang pintor na si Du. Sa salang pandaraya at paglabag sa batas ng copyright, idineklara niya na basta ipas siya ng korte na tunay ang binili niyang painting. Babawiin niya ang kaso. Labis na nakaramdam ng insulto si artist Du. Naniniwala siyang hindi lamang naglakas loob ang taong gumaya. Nakopyahin ang kanyang painting at ibenta ito sa flea market, kundi ibinenta pa sa napakamurang halaga na 100,000 won. Lumapit siya sa Lee at Siu Law Firm, at hiniling sa kanilang tulungan siyang kasuhan ang nangopya at gawin siyang malugi. Ang abogadong humahawak sa kasong ito ay ang dating nobyo ni Min. Tiniyak niya na matutulungan niya si artist Du na manalo sa kaso. Kasabay nito, nakatanggap si Min ng isang complaint form mula sa kanyang ate. Sinabi ng kanyang ate na ito ang complaint form na natanggap ng isang kaibigan niya at humiling kay Min na tingnan ito. Paglabag sa copyright. Sa loob ng 30 araw mula nang matanggap ang complaint, hindi nagsumite si Ines Mo ng depensa o humarap sa korte. Kaya, itinakda na ng korte ang petsa ng pagpapasya. Nasa hapon na iyon. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mananalo si artist Du. At ang tanging paraan na lang ni Ines Moon ay mag-apela. Sa mungkahi ng kanyang ate, nagmadali si Min sa korte upang hilingin na kanselahin ang petsa ng pagpapasya. 1 linggo lang ang ibinigay sa kanya ng presiding judge. Pagkatapos ng 1 linggo, opisyal na magsisimula ang paglilitis. Dinala ni Min ang complaint form pabalik sa law firm. Humingi siya ng tawad kay Seok-hoon dahil sa hindi pagpapaalam muna. Ngunit gusto niyang ipagtanggol si Ines Moon ng libre. Sinisi siya ni Seok-hoon sa pagdudulot ng gulo at inutusan siyang akuin ang buong responsibilidad sa paghahanda at pagtatanggol para sa paglilitis. Dahil walang karanasan si Min sa pagtatanggol sa korte, nag-organisa ang isang assistant ng mock trial para sa mga bagong abogado upang matulungan siyang maging pamilyar muna. Nanalo si Min sa unang round, ngunit sa finals nautal siya at natalo. Pagkatapos, nagpuyat siya upang magsaliksik ng materyales at gumawa ng isang draft ng pagtatanggol na may napakahigpit na mga argumento at punto. Dahil wala pa si Sir Seok-hoon, mabilis siyang sumunod para humingi ng payo. Pinuri ni Seok-hoon ang pagtatanggol na isinulat ng napakalinaw at maayos upang matulungan siyang magpresenta ng mas mahusay sa korte. Inutusan niya siyang mag-ensayo sa harap niya. Ngunit nautal si Min habang naglalahad ng pagtatanggol. Diretsahang sinabi ni Seok-hoon na para siyang isang clumsy scammer na nagsisinungaling. Sa nakaraang mock trial, natalo si Min sa kanyang kasamahan dahil natuklasan niya ang butas sa akusasyon na isinulat mismo ni Seok-hoon. Samantala, kumbinsido ang kanyang kasamahan na ang isinulat ni Seok-hoon ay ganap na tama. Kaya, nagpresenta siya ng kanyang pananao ng may kumpiyansa at walang pag-aalinlangan. Gayon din sa kasong ito. Nagtapos si artist Du sa isang prestihiyosong paaralan sa Amerika at isang pintor na tinututukan ng buong mundo. Samantala, si Ines Moon ay isa lamang amateur na pintor na walang pangalan dahil walang sapat na paniniwala si Min kay Ines Moon. Kaya kulang din sa sigla ang kanyang pagtatanggol. Pinaalalahanan siya ni Seok-hoon na kailangan niyang isantabi ang lahat ng preconceptions at tingnan ang esensya ng bagay. Opisyal na nagsimula ang paglilitis. Hinihayaan ng dating nobyo ni Min ang kanyang subordinate na humarap bilang defense lawyer para kay artist Du at direktang makipagdebate kay Min. Kumpiyansa siya na sa likod niya. Madali niya itong matatalo. Unang inilatag ng plaintiff the attorney ang kanyang pananaw. Inilabas ang painting ni artist Du noong Oktubre 2024 at ipinakita noong Nobyembre. Nagduda sila na nakita ni Ines Moon ang painting na ito sa media o sa exhibition at kinopya ito. Sumalungat si Min na ang painting ni Ines Moon ay natapos noong Marso 2024 at ang oras kung kailan ito lumabas sa flea market ay mas maaga kaysa sa oras ng paglikha ni artist Du. Maaaring magpatotoo ang kaklaseng bumili ng painting. Gayunpaman, inisip ng hukom na dahil ang kanyang kaeskwela at ang ginang ay may alitan dati, ang kanyang patotoo ay hindi sapat ang kredibilidad at hindi maaaring ituring na matibay na ebidensya. Pagkatapos, sinimula ni Min na tanungin si Pintoryo. Sinabing ang kanyang gawa ay gumamit ng isang bagong pamamaraan at umasa siyang maipaliwanag niya ang proseso
proseso ng pagsubok sa pamamaraang ito. Sa simula ay paligoy-ligoy si Pintoryo at pagkatapos ay sadyang nagkunwaring napakahusay. Gamit ang isang serya ng mga teknikal na termino na walang nakakaintindi. Lumipat si Himin sa pagtatanong kay Muon. Sinabing lahat ng kanyang mga gawa ay gumagamit ng parehong pamamaraan at umaasa siyang maipakilala niya ang pamamaraan. Pati na rin ang kanyang proseso ng paglikha. Tumingin si Muon sa paligid na may mukhang naguguluhan at nag-aalala. Sumagot lamang ng isang pangungusap, hindi ko alam. Nang makita iyon, si Pintoryo ay malakas na nanukso na si Muon ay nag-aalangan. Dahil sa plagiarismo. Pagkatapos marinig iyon, biglang tumayo si Muon, humingi ng tawad sa lahat, at pagkatapos ay tumakbo upang yakapin ang kanyang ina. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat ng naroroon. Ang dating kasintahan at si Pintoryo ay lalo pang natuwa, iniisip na maliwanag na ang pagkapanalo. Ipinahayag ng hukom na dahil hindi na kayang sagutin ni Muon ang interogasyon, ang paglilitis ay magkakaroon ng 0 minutong pahinga. Naghanap sina Himin at Seokhon upang kausapin ang ina ni Muon. Nagtatanong kung bakit nagpakita siya ng ganoong reaksyon. Sa puntong ito, nalaman nila na si Muon ay may kapansanan sa pag-iisip. Ang kanyang pisikal na edad ay 21. Ngunit ang kanyang intelektual na kapasidad ay tulad lamang ng isang 13 taong gulang na bata. Ayaw ng kanyang ina na ituring ang kanyang anak na babae bilang isang taong may kapansanan, kaya hindi siya nagparehistro. Siya rin ang nakikipagpalitan ng salita kay Himin para sa kanyang anak bago iyon. Kaya si Himin ay walang alam tungkol dito. Dahil umabot na sa ganito, sinabi ni Seokhon kay Himin na pagkatapos magpatuloy ang paglilitis, humingi ng pahintulot sa hukom na huwag nang payagan si Muon na sumagot sa interogasyon dahil sa mga kadahilan ng pangkalusugan. Ngunit sa kasamaang nalaman ng dating kasintahan at ng kanyang nasasakupan ang balita. Inutusan niya ang nasasakupan na sunod-sunod na interogahin si Muon. Nang magsimulang muli ang paglilitis, sa ilalim ng matinding pagtutol ng abogado ng nagreklamo, tinanggihan ng hukom ang kahilingan na bigyan si Muon ng exemption sa pagsagot. Ang abogado ng nagreklamo ay nagsimulang sumalakay ng sunod-sunod. Sinabing si Muon ay nag-aral ng pagguhit sa isang klase ng komunidad, at ang mga mag-aaral ay madalas na pumupunta upang manood ng mga eksibisyon. Nagkopyahan din ng mga gawa doon upang magsanay. Kinuha ng abogado ng nagreklamo ang mga kopya. Guhit ni Muon na nakuha mula sa klase ng sining, kasama na ang gawa ni Pintoryo. Pinilit niyang tanungin si Muon kung napanood niya ang eksibisyon, at pagkatapos ay kinopya ang isang painting, at ibinenta sa flea market sa halagang 100,000 won. Natatakot si Muon sa sitwasyon at gusto na lamang umuwi. Mabilis siyang sumagot ng naalala ni Himin ang payo ni Seokhon, na tingnan ang likas na katangian ng bagay. Sa panahon ng pahinga, nakipag-usap ng pribado si Himin kay Muon. Matyagang ginabayan siya upang ikwento ang kanyang ideya ng paglikha. Nagpatuloy muli ang paglilitis, at si Himin ay nakabawi na ng kanyang pinakamahusay na kalagayan. Kinuwestiyon si Pintoryo ano ang inilarawan sa painting na ito. May iba pa bang nakatagong imahe? Sumagot si Pintoryo na ito ay isang ordinaryong landscape painting lamang. Bumaling si Himin at magiliw na tinanong si Muon. Sumagot si Muon na ang mukha ng kanyang ama ang nasa painting. Lumalabas na nang makipag-usap ng pribado kay Muon. Nalaman ni Himin ang kwento niya. Nagkaroon ng masayang pamilya si Muon. Ngunit iniwan ng ama ang pamilya noong 12 taong gulang pa lamang siya. Ang kanyang ina ay nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Ngunit hindi mapigilan ni Muon ang pagkamis sa kanyang ama. Siya ay lumikha ng isang natatanging pamamaraan upang itago ang larawan ng kanyang ama sa bawat isa sa kanyang mga gawa. Kapag tiningnan ng normal, hindi makikita ang larawan. Ngunit kapag dumilim ang nakapaligid na liwanag at gumamit ng flashlight, ang mukha ng ama ay lilitaw ng malinaw. Ginawa ni Himin ang sinabi ni Muon at sa katunayan, lumitaw ang isang mukha na eksaktong katulad ng nasa larawan na ibinigay ni Muon. Pagkatapos, itinutok niya ang ilaw sa painting ni Pintoryo, at ang mukha ng ama ni Muon ay lumitaw din ng eksakto. Ang sitwasyon ay baligtad at nagkagulo ang buong courtroom. Matindi ang pagtatanong ni Himin kay Pintoryo bakit lumitaw ang mukha ng ama ni Muon sa kanyang gawa. Lalo na siya ay nagkumpirma na walang nakatagong imahe. Nang makitang walang masabi si Pintoryo, idineklara ni Himin na si Pintoryo ang lumabag sa copyright. Ang ebidensya ay napakalinaw, at napilitan si Pintoryo na aminin na siya ang nagkopya. Hiniling ni Himin kay Pintoryo na humingi ng tawad kay Muon. Ngunit sumigaw siya ng malakas na kung wala siya. Si Muon ay walang pangalan lamang, at ang kanyang mga painting ay nararapat lamang ibenta sa flea market. Dapat pa siyang magpasalamat kay Pintoryo. Galit na sumigaw si Himin na si Pintoryo ang walang pangalan at walang anumang respeto sa sining. Dapat siyang humingi ng taos-pusong tawad at magbigay ng sapat na kabayaran. Iyan ang kahulugan ng pagkakaroon ng batas. Nagkaroon si Himin ng isang kahanga-hangang pagbabalik loob. Ang mga kasamahan ay labis na humanga sa kanya. Kahit si Seokhon, na laging mahigpit, ay tinawag siyang abogada Himin. Labis ang tuwa ni Himin. Ang dalawang salitang abogada ay naglalaman ng walang hanggang karangalan, at ang pinakamataas na gantimpala para sa kanya. Kinabukasan, tumanggap muli ang law office ng isang bagong kaso. Si Seo ay may malignanteng keloid diathesis tendency. Kapag nasugatan ang kanyang balat, mabilis na kumakalat ang sugat at nag-iiwan ng mga keloid. Ang maliliit na sugat na hindi mahalaga sa ordinaryo tao ay isang nakamamatay na kapahamakan para sa kanya. Kahit sa operasyon, ang mga peklat na ito ay hindi matanggal. Si Seo ay nagtatrabaho bilang isang model, at dahil sa malalaki at maliliit na peklat na ito, kaya nawalan siya ng trabaho. Ang taong nag-iwan ng mga peklat sa kanyang katawan, na naging sanhi upang kumalat ang mga ito, ay walang iba kundi ang dating nobyo. Sa kanilang mga intimate moment,
Ipinakita ni Himin ang kaso kay Seo Kwon at sa mga kasamahan. Iminungkahi ng isa na kung si Seo ay hindi pumayag sa aksyon. Ang dating nobyo ay nakagawa ng krimen ng sadyang pananakit. Tiningnan ni Himin ang sitwasyon ngunit sinabi ni Seo na, bago ang bawat relasyon, pinapirmahan siya ng dating nobyo ng isang consent agreement na parang isang pamamaraan, iminungkahi ng isang babaeng kasamahan na kung ang agreement ay pinirmahan habang lasing, maaari silang mag-argumento na ang pagpayag ay walang bisa. Tinanong din ito ni Himin, ngunit sa kasamaang palad, si Seo ay hindi umiinom ng alak. Naniniwala si Seo Kwon na upang makabuo ng krimen ng sadyang pananakit, kinakailangan na mag-argumento na ang pagpayag ay walang bisa. Sa kasamaang palad, sa ngayon, wala silang nakitang breakthrough upang patunayan iyon. Kaya ang kaso ay naging napakahirap. Nag-isip at nagtalakayan ang lahat ng masinsinan. Empty. Sa sandaling iyon, biglang nakakita si Himin ng isang paraan. Nang pirmahan ang agreement, si Seo ay lubos na umiibig at nasa estado ng mahinang pag-iisip. Maaari silang mag-argumento na ang pagkahulog sa pag-ibig ay maaaring maging sanhi ng mahinang pag-iisip. Kaya gumawa ng hindi makatwirang paghusga. Tumawa ang mga kasamahan ng marinig iyon. Sinubukan ni Himin na ipagtanggol ang kanyang pananaw na kapag umiibig ang isang tao, mahirap iwasan ang pagkawala ng kakayahang maghukom at maging hindi makatwiran. Naramdaman ng isang lalaking kasamahan na makatwiran ito. Nagkaroon din siya ng katulad na karanasan. Ang kanyang nobya noong high school ay gumuya ng bubblegum at inilura ang residue sa isang tasa, nagbanta na kung gusto niyang mag-date, kailangan niyang inumin ang lahat. Noong panahong iyon, lubusan siyang nalubog sa ilusyon ng pag-ibig kaya ininom niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, naiisip niya na lang ay matinding pandidiri. Sumang-ayon si Seo Kwon na sa sitwasyon na wala nang ibang pagpipilian, kailangan nilang maghukay at maingat na isaalang-alang ang pananaw ni Himin. Sinabi ni Himin na sa Amerika, nagkaroon ng kaso kung saan kusang loob ang dalawang panig sa relasyon. Ngunit iginiit ng babae na walang bisa ang kanyang pagpayag dahil sa psikolohikal at pinansyal na panggigipit mula sa lalaki. Kaya nagsampa ng kaso ng pananakit. Ang direksyong kailangan nilang ituloy ay ang patunayan na si Seo ay dumanas ng psikolohikal na panggigipit mula sa dating nobyo. Ipinahayag ni Himin ang argumento na ang pag-ibig ay nagdudulot ng mahinang pag-iisip kay Seo at sabay tinanong kung mayroon siyang espesyal na kagustuhan sa kama. Itinanggi ito ni Seo noong una ay tumanggi siya sa labis na kahilingan ng nobyo sa kama. Ang resulta ay humingi siya ng hiwalayan. Dahil sa labis na pagmamahal, hindi niya mapigilan ang pagkamis. Pagkalipas ng isang linggo, kusang loob siyang tumawag sa lalaki at nagmakaawa na magbalikan ngunit hindi siya sinang-ayunan. Sa loob ng isang buwan, halos mabaliw siya at araw-araw na umiiyak. Gusto lang niyang hanapin muli ang lalaking dating banayad at mapag-aruga sa kanya. Sa ganitong kalagayan, ang pakiramdam ng pagkawala at pagkawalang laman ay halos hindi na niya kayang mamuhay ng normal. Nang kusang loob na makipag-ugnayan ang dating nobyo, mabilis na nagbalikan ang dalawa. Dahil sa karanasan ng pagkawala, natakot siyang maulit ang pagkakamali kaya pumayag siya. Sa labis na kahilingan ng lalaki, alam niyang may keloid diathesis siya mula pa noong bata, at sa proseso ng paglaki ay laging nag-iingat ng husto. Kahit isang maliit na galos ay wala. Ngunit ang pag-ibig ay nagpapabaliw sa tao. Sa tuwing naiisip niya na maaaring iwanan siya ng nobyo, sumasakit ang kanyang puso na hindi na siya makahinga. Kaya kusa siyang sumugod na parang moth sa apoy. At sinubukan sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng trabaho, si Himin at ang dalawa niyang kaibigan ay nagpunta sa isang bar para mag-relax. Isang gwapong lalaki ang kusang loob na lumapit upang makipag-usap. Hindi lamang nag-alok ng inumin, nagmungkahi na umupo sa isang mesa, kundi may matinding pahiwatig na hinila pa ang hair tie ni Himin at pinuri na maganda siya tingnan ng nakalugay. Si Himin, na walang anumang romantikong karanasan, ay medyo naguguluhan, ngunit nang marinig ang pagpapakilala ng lalaki, ang mukha niya ay agad nagbago. Ang taong nasa harap niya ay ang dating nobyo ni Seo. Kinabukasan, pagkatapos matanggap ang reklamo, ang dating nobyo ay nagpunta sa law firm ni Lee at Seo upang humingi ng tulong. Sinuri ng dating nobyo ni Himin na, sa legal na aspeto, maaari nilang mapanalunan ang kasong ito. Ngunit dahil medyo sensitibo ang nilalaman ng kaso, baka magdulot ito ng iskandalo sa publiko. Ayaw din ng dating nobyo ni Seo na ang kanyang personal na hilig ay maging paksa ng talakayan ng iba. Kaya humiling siya ng pulong sa dalawang panig para sa mediation. Samantala, sina Himin at ang kanyang mga kasamahan ay gumamit ng card ni Seo Kwon upang mag-party. Nang makarating si Seo Kwon, pagkatapos niyang matapos ang trabaho at nagmamadaling ang lahat ay lasing na at nakahiga na. Hatid ni Seo Kwon si Himin pauwi at nakita niyang hindi siya maganda ang pakiramdam. Maingat siyang nagbigay ng panyo sa kanya. Inamoy ni Himin ang bango sa panyo at agad na humanga ng labis tulad ng isang baliw na napakabango ng panyo ni Seo Kwon. Pagkagising kinabukasan, naalala ni Himin ang eksena kagabi. Napahiya siya kaya napakibot at nagpagulong-gulong at sinisi ang alak na naging sanhi upang mawalan siya ng katinuan. Ngayon, nagpulong ang mga abogado at litigan ang dalawang panig upang makipagnegosasyon. Ang dating nobyo ni Himin ay nanuya na ang argumento tungkol sa pag-ibig na nagdudulot ng mahinang pag-iisip ay talagang walang kabuluhan. Hindi nila tinanggap ang pananaw na ito. Nagduda rin siya na ito ay gimmick lamang ni Seo na ginagamit ang batas upang takutin ang dating nobyo. Sumagot si Seo Kwon at itinuro na ang isang panig dahil sa paghahangad ng sarili nitong kaligayahan ay nagdulot ng permanenteng pinsala sa kabilang panig. Kaya ang kahilingan ni Seo para sa parusang kriminal at bayad pinsala ay ganap na makatwiran at makatuwiran. Ang dating nobyo ni Seo na tahimik pa rin sa ngayon, biglang hiniling na umalis ang iba.
at gusto niyang makipag-usap ng pribado kay Himin. Sinabi niya na lalo siyang nakakaramdam na si Himin sa bar ay sadyang lumapit upang mag-set up at makakuha ng impormasyon na kapakipakinabang kay Seo. Ngunit hindi niya ito tatanggapin dahil gusto niya si Himin. Nilinaw ni Himin na sa simula ay hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng lalaki at wala siyang intensyon na mag-set up upang kumuha ng impormasyon. Hindi nakinig ang dating nobyo sa paliwanag. Gusto lang niyang mabilis na ayusin ang bagay na ito upang siya at si Himin ay wala ng conflict of interest at maaari niya siyang ligawan ng hayagan. Pagkasabi nito, kinuha niya ang isang blankong check at sinabing maaari na punan ni Seo kung magkano ang gusto niya. Sinabi rin niya na hindi niya ginawa o alam tungkol sa keloid diathesis ni Seo. Ang mga kilos na iyon ay normal, lamang nakasiyahan sa pagitan ng magkasintahan. Hiniling niya na pagkatapos matanggap ang tseke, kailangang pumirma si Seo sa isang confidentiality agreement. Bilang respeto kay Himin, umaasa siyang titigil na ang lahat dito. Kung magpapatuloy pa, mayroon siyang video na nagpapatunay na si Seo ay ganap na kusang loob. Ikinuwento ni Himin ang tungkol sa video kay Seo Kwon. Sinabi ni Seo Kwon na para kay Seo ang orihinal na dahilan kung bakit niya pinayagang lumahok si Himin. Sa kasong ito ay dahil sinabi niya minsan na kapag ang sakit ay umabot sa sukdulan, hahanapin ng mga tao ang batas. Naniniwala sila na ang paglilitis ay maaaring magprotekta sa kanilang kaligayahan at magprotekta sa kanilang karapatan sa paghahanap ng kaligayahan. At si Seo mismo ang gustong gamitin ang kasong ito upang pagalingin ang mga peklat sa kanyang puso. Ang pagkapanalo sa kaso o ang kabayaran ay hindi kinakailangan ang tanging aliw. Ang confidentiality agreement na inalok ng dating nobyo ay unilateral lamang. Kaya hiniling ni Seo Kwon kay Himin na baguhin ito sa isang bilateral agreement. Tinanong ni Himin si Seo kung pumayag siyang mag-video noon. Nagpaliwanag si Seo na dahil sa tindi ng kanilang damdamin noon, hindi siya tumanggi. Ipinagbigay alam ni Himin kay Seo na babaguhin niya ang confidentiality agreement mula sa pagiging umiiral lamang sa kanya patungo sa pagiging bilateral. Sa gayon, hindi mailalabas ng dating nobyo ang video. Ipinaliwanag ni Seo na gusto lang niya ang gasto sa paggamot at bayad sa abogado, at hindi dahil sa pera ang pagsampa ng kaso. Sa buong panahon ng kanilang relasyon, palagi siyang pinipilit ng lalaki. Gusto niyang gamitin ang kasong ito upang makawala sa pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ang argumento ni Himin tungkol sa pag-ibig na nagdudulot ng mahina pag-iisip ay nakatulong sa kanya na mapagtanto, na hindi dahil sa hindi siya magaling kaya nasaktan siya, kundi kahit sino ay maaaring maging ganoon kapag umibig. Sa tabi ni Himin, nakatanggap siya ng aliw. Sa ilalim ng coordination ni Himin, ang dalawang panig ay lumagda sa isang bilateral confidentiality agreement. Naayos na ang lahat. Hiniling ni Seo na kausapin ng pribado ang dating nobyo sandali. Akala ng lalaki gusto pa niyang magpatuloy, ngunit sinabi ni Seo, "Hindi kita gagawing demonyo. At hindi ko rin tatanggihan ang mga masasayang sandali noong magkasama pa tayo. Nararamdaman ko na noong nagde-date tayo, tapat ka sa pagmamahal sa akin. Naniniwala rin ako na mayroon akong sapat na attraction para mapahanga ng tapat ang isang lalaki." Pagkasabi nito, umiti si Seo ng may kumpiyansa at lumabas ng kaswal. Pagkatapos, gusto ng dating nobyo na makipag-date kay Himin. Mahigpit na tumanggi si Himin at sinabi ng diretsyo na hindi niya pinahahalagahan ang isang babaeng ginto ang halaga. Isang asawa na may sakit na Alzheimer. Dahil hindi na makatiis sa paghihirap ng sakit, ay humiling sa kanyang asawa na dalhin siya sa Switzerland para sa euthanasia. Dahil sa labis na pagmamahal sa asawa, umayag ang lalaki. Ngunit pagbalik niya sa bansa, dala ang urin ng kanyang asawa. Inaresto siya ng pulisya sa kasong pagtulong sa pagpapakamatay. Nagkataong nandoon si Seo Kwon sa paliparan at nasaksihan ng pag-aresto kay Eun Hwang. Sila ng mag-asawang Hwang ay nagkaroon ng debt of destiny. Dati, nasaksihan ng asawa ni Eun Hwang ang isang aksidente sa sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Isang high school student ang nabangga ng kotse, at ang driver na nagdulot ng aksidente ay tumakas agad. Bago nito, mabilis niyang natandaan ang plate number at akmang tatalikod para maghanap ng telepono at tumawag ng emergency. Ngunit sa gitna ng pagkabigla, hindi sinasadyang natapakan niya ang isang basag na salamin. Ang matinding sakit ay nagdulot upang ang babae na mayroon ng Alzheimer disease ay makalimutan ang kanyang orihinal na intensyon. Umupo lang siya ng walang kibo sa tapat ng pinto. Nang umuwi si Eun Hwang galing sa trabaho, inuna niyang gamutin ang sugat sa paa ng kanyang asawa. Nang tumunog ang sirena ng ambulans, naalala lang niya ang aksidente at nagmadaling tumakbo sa kalsada. Ngunit ang student na isinakay sa ambulans ay wala nang hininga noon. Lubhang nalunod ang asawa sa pagsisisi at panghihinayang. Upang makamit ang katarungan para sa student, ginamit niya ang plate number na naaalala niya upang idemanda ang driver sa korte. Dahil walang keyface camera sa pinangyarihan ng aksidente, ang kanyang patotoo ang naging tanging ebidensya. Upang panatilihin ang sarili na gising at makatanda ng mas maraming detalye, araw-araw siyang uminom ng gamot laban sa Alzheimer na disease. Noon, si Seo Kwon ang abogado ng depensa para sa driver na nagdulot ng aksidente. Bago magsimula ang paglilitis, nakipagpulong siya sa nagrereklamo, ang asawa ni Eun Hwang, ng maraming beses. Sa paglilitis, una niyang tinanong ang nagrereklamo kung naaalala niya ang kanyang pangalan. At nautal siya at hindi makasagot. Tinanong pa niya ang nagrereklamo kung naaalala niya ang pangalan ng dalawang student na nakaupo sa gallery. Wala pa ring clue ang nagrereklamo. Agad na itinuro ni Seo Kwon na ang nagrereklamo ay dating high school teacher at ang dalawang student ay ang mga estudyanteng pinakamamahal niya.
Ngunit ngayon, kahit ang pangalan ng mga ito ay hindi na niya matandaan. Bukod pa rito, nang nasaksihan niya ang aksidente, nakalimutan pa niyang tumawag ng emergency. Sa ganoong kalubhang kalagayan ng Alzheimer's, malaking katanungan ang reliability ng kanyang patotoo. Dati, sinabi ng doktor, na kung mas maaga ng 1 oras dinala sa ospital ang student, marahil ay nailigtas ang buhay. Sa kanyang patotoo, isinulat ng nagrereklamo na, ang driver na nagdulot ng aksidente ay ang unang masamang kalaban, at ang kanyang sakit ay ang pangalawang masamang kalaban. Naniniwala si Seok-hoon na dahil sa patuloy na pagnanais ng nagrereklamo na makawala sa pakiramdam ng pagkakasala ng pangalawang masamang kalaban, kaya nagmadali siyang hanapin ang paraan upang parusahan ang unang masamang kalaban. Ngunit hindi niya napagtanto na, sa ilalim ng dual pressure ng obsession at Alzheimer's disease, naniwala siyang bulag na tama ang plate number na naaalala niya. Sa katunayan, may pagkakamali sa kanyang memorya, at ang inakusahang driver ay walang kinalaman sa aksidente. Sa huli, nanalo si Seok-hoon sa kaso, at ang nagrereklamo pagkatapos matalo sa kaso, ay lalong nalubog sa pagsisisi, at ang kanyang sakit ay mabilis na lumala. Hindi na makatiis pa sa paghihirap. Hiniling ng asawa sa kanyang asawa na dalhin siya para sa euthanasia, ngunit walang inaasahan na, pagkatapos bumalik ni A. si Hwang dala ang abo ng kanyang asawa, idinemanda siya ng kapatid ng asawa sa kasong pagtulong sa pagpapakamatay. Sa paglilitis, nagbigay ng testimonya ang kapatid ng asawa. Sinabi niya na ang kanyang ate ay labis, na nagdusa dahil sa pakikiapid ni Eng si Hwang. Nag-file pa nga si Eng si Hwang ng divorce para makasama ang kanyang mistress. Nang kalaunan ay na-diagnose ang kanyang ate na may Alzheimer's. Inurong lang ni Eng si Hwang ang motion. Naniniwala ang kapatid ng asawa na naghihintay lang si Eng si Hwang na mamatay ang kanyang ate para manahin ang ari-arian. At pagkatapos ay tatakbo kasama ang kanyang mistress. Ngayon, hindi na siya naghintay ng ilang taon pa, at ginamit ang euthanasia bilang dahilan upang pilitin ang kanyang ate na mamatay. Sa oras na ito, si Seok-hoon ang naging defense lawyer ni Eng si Hwang. Agad siyang nagtanong sa korte kung kailan nagsimulang makipag-apid si Eng si Hwang. Prangkang inamin ni Eng si Hwang na iyon ay isang taon bago na-diagnose ang kanyang asawa, at mismong araw na nag-file siya ng divorce, nakatanggap siya ng balita na nagkasakit ang kanyang asawa. Ang shock na ito ang nagtulak sa kanya upang talikuran ang ideya ng divorce, at nagpa siyang manatili at alagaan ang kanyang asawa ng buong puso. Nang gabing iyon, nang masaksihan niya ang mga sintomas ng Alzheimer's, napagtanto niya na ang kanyang asawa ay madalas na nakakalimutan ang kanilang masayang buhay. O sinisigawan siya hindi dahil hindi na siya mahal ng asawa, kundi dahil sa sakit. Lubhang nagsisi siya dahil ginamit niya ang kalungkutan bilang dahilan para makipag-apid. Kung mas maingat sana siya noon at hindi masyadong lumabas, marahil ay nalaman niya ang sakit ng kanyang asawa ng mas maaga upang magamot ito sa oras. Mula noon, si Eng si Hwang ay nasa tabi ng kanyang asawa araw-araw. Minsan siya ay gising, minsan ay tulog, ngunit sa halos buong oras. Ang kanyang memorya ay huminto sa panahon ng kanilang honeymoon. Ang pagka-attach na ito ang tumulong kay Eng si Hwang upang muling matagpuan ang kahulugan ng pag-ibig. Bago nagkasakit ang kanyang asawa, inakala niya na ang pag-ibig ay isang monotonous at mababaw na emosyon. Gayunpaman, pagkatapos maramdaman na parang bumalik ang oras kasama ang kanyang asawa, napagtanto niya ang isang bagay ang pag-ibig ay isang bahaghari. At ito rin ang liwanag na refracted mula sa libu-libong emosyon. Ang pula ay ang simbuyo ng damdamin sa simula, na sinusundan ng iba pang kulay tulad ng init, kagalakan at kaligayahan. Nagkwento pa si Eng si Hwang na minsan ay gustong umalis ng kanyang asawa sa mundong ito, ngunit pagkatapos ay natakot siya na ang kanyang pagkamatay ay mag-iiwan ng psikolohikal na trauma sa kanyang buhay na asawa kaya tumigil siya. Sa huli, pinili niya. Napakiusapan siya na dalhin siya sa Switzerland para sa euthanasia. Dahil sa pag-ibig, handa siyang igalang ang desisyon ng kanyang asawa at dinala siya sa Switzerland upang tuparin ang kanyang hiling. Ang abogado ng plaintiff ay hindi tinanggap ang paliwanag na ito at prangkang itinuro na ang gawa ng pagtulong sa asawa ni Eng si Hwang na mag-euthanasia ay salungat sa mga pagpapahalaga sa moral ng lipunan at nagmungkahi ng 3 taong pagkakakulong. Agad na sumagot si Seok-hoon ang sakit sa kaysa sa pisikal na sakit para sa isang kagalang-galang na guro. Tulad ng asawa ni Eng si Hwang, ang sakit na ito ay mas mahirap tiisin kung pisikal na sakit lamang ang kikilalanin at babaliwalain ang paghihirap sa pag-iisip. Ito ay isang mababaw na pananaw at salungat sa espiritu ng panahon. Pagkatapos isaalang-alang ang pareho batas at emosyon, sa huli ay hinatulan ng presiding judge si Eng si Hwang ng isang taong pagkakakulong. Labis na nagpasalamat si Eng si Hwang sa tulong ni Seok-hoon at kalmadong tinanggap ang hatol. Natapos ang paglilitis at nagsyalisan ang lahat. Ngunit si Seok-hoon ay nanatiling nakaupo, hindi mapakali. Ang pananaw ni Eng si Hwang sa pag-ibig ay nagpaalala sa kanya nang nakaraan kasama ang kanyang ex-wife. 0 taon na ang nakalipas nang umuwi siya galing sa trabaho, nakita niya ang manliligaw ng kanyang ex-wife. Nayakap siya sa tapat ng pinto. Hindi lumapit si Seok-hoon, kundi tahimik na tumalikod. Nagtiwala siya at ginagalang niya ang kanyang asawa. Ayaw niyang sisihin siya dahil sa one-sided crush ng ibang tao, kaya hinayaan niyang siya ang magdesisyon. Ngunit di nagtagal ang kanyang ex-wife ay nagmungkahi ng divorce, sinabing hindi niya matiis ang tuyo at nakakainip na buhay. Prangkang sinabi ng ex-wife na wala siyang damdamin para sa manliligaw na iyon, ngunit hindi niya tinanggihan ang yakap.
Dahil sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang simbuyo ng damdamin na dating ibinigay sa kanya ni Seok-hoon. Naalala niya si Seok-hoon. Noong araw, sinubukan ni Seok-hoon na ipaliwanag na ang pag-ibig ay hindi lang simbuyo ng damdamin. Ang mag-asawang, magkasamang dumaranas ng hirap at nagtatag ng katatagan, at nagiging malapit tulad ng pamilya ay lahat ay pag-ibig, ngunit ang ex-wife ay nagpilit na ang pagod, at inip na nararamdaman niya araw-araw ay unti-unting lumalamon sa kanyang sigla at nagpumilit na mag-divorce. Pagkatapos ng divorce, si Seok-hoon ay palaging nalulunod sa pagsisisi, naniniwala na iyon ang kanyang problema. Ngayon lang niya napagtanto na hindi siya nagkamali pagkaalis sa korte. Nakita ni Seok-hoon ang kanyang ex-wife at ipinaliwanag niya na ang pag-ibig ay may maraming kulay, nagbabago lamang ito sa paglipas ng panahon at mahal pa rin niya ito. Inamin din ng ex-wife na pagkatapos niyang sumama sa kanyang kasalukuyang asawa, naintindihan niya ang katotohanan ito at humingi rin siya ng tawad dahil noong kasama pa niya si Seok-hoon, hindi niya naunawaan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Si Seok-hoon ay galit at nalulungkot, ngunit kasabay nito ang buhol sa kanyang puso. Sa mahabang panahon ay nalutas na. Mariin siyang nagmungkahi na huwag na silang magkita pang muli. Nang gabing iyon, labis na nalungkot si Seok-hoon kaya nagpalipas siya ng gabi sa kumpanya. Nagkataon na dumating si Himin upang magpasa ng report. Ikinuwento niya kay Himin ang kanyang kwento, kasama ang kanyang ex-wife. Naalala rin niya na noong nag-aaral pa siya, dahil sa sobrang lakas ng kanyang sense of justice at matatalas na salita, hindi niya sinasadyang nasaktan ang kanyang mga kaklase. Mula noon, nag-ingat siya sa kanyang pananalita, hanggang sa makilala niya ang kanyang ex-wife lang siya naging komportable na ipahayag ang kanyang sarili at muling natagpuan ang kanyang tunay na sarili. Inaliw siya ni Himin na mayroong kapalit ang ex-partner, at ang oras ay magpapantay sa lahat ng nakaraan. Sa mundong ito, ang tanging hindi mapapalitan ay ang sarili mo. Naaliw, si Seok-hoon ay sumigla. Muli, gayunpaman, hindi niya alam na isang pakanalaban sa kanya ang tahimik ng inihanda upang i-optimize ang istruktura ng law firm at parusahan. Ang mga opportunist na abogado, sinuportahan ni Seok-hoon si Kim-mit ko sa pag-aayos ng sistema ng sweldo at pagpiga sa mga matatandang abogado na hindi nagtatrabaho at umaasa lamang sa kanilang seniority, at kasabay nito ay binigyan ng gantimpala ang mga masisipag na batang abogado. Ang aksyon na ito ay nagpagalit sa grupo na pinamumunuan ni Abogado Go. Upang saktan si Seok-hoon, nagpadala si Abogado Go ng isang tao upang sundan siya at kumuha ng litrato ng isang babaeng abogado na pumupunta sa bahay ni Seok-hoon ng hating gabi. Gusto nilang paalisin si Seok-hoon at ang kanyang nasasakupan mula sa kumpanya, kaya itinago nila kay Seok-hoon at Director Kwak ang isang emergency board meeting. Sa pulong, ipinakita ni Abogado Go ang mga litrato na nag-akusa kay Seok-hoon at sa babaeng abogado ng improper relationship at planong gamitin ang relasyon na ito upang iligal na kumuha ng mga lihim na dokumento. Bago pa man makapag-react ang iba, si Direktor, si Kwon at Seok-hoon ay biglang pumasok sa pinto. Isang sikat na tagapagbalita sa balitaang gumamit ng gamot sa pag-iisip at nawala ng malay at sinaktan ang kanyang asawa hanggang sa malubhang koma. Gayunpaman, sa panahon ng investigasyon, nalaman ng abogado na sinadya ni Han na gumamit ng gamot upang salakayin ang kanyang asawa. Sa likod ng insidente, may nakatagong sikreto na hindi maaaring isiwalat. Dati, inakusahan ng abogado si Seok-hoon at ang babaeng kasamahan na si Achung Seo ng masamang relasyon. Inakusahan din niya si Seok-hoon ng paggamit ng ilegal na paraan upang haluin ang mga dokumento mula kay Achung Go. Si Seok-hoon ay nag-trace sa pamamagitan ng Document Identification Code at nalaman na ang taong nag-print ng mga dokumento ay isang lalaking abogado sa kumpanya. Ang taong ito ay isang pinagkakatiwalaang kampo ni Achung Go na kumilos sa ilalim ng kanyang utos upang haluin ang mga dokumento at akusahan si Seok-hoon. Nabigo ang plano na mag-akusa gamit ang mga dokumento at patuloy na iginiit ni Achung Go na mayroon silang masamang relasyon ni Achung Seo. Agad na nilinaw ni Seok-hoon ang sitwasyon. Hating gabi nang nagpunta sa kanya si Achung Seo upang i-report ang pang-aapi sa lugar ng trabaho. Ang umaapi sa kanya ay walang iba kundi si Achung Hong, isang kakampi ni Achung Go. Matagal nang ginagamit ni Achung Hong ang kanyang posisyon upang pilitin si Achung Seo na akuin ang kanyang trabaho. Pagkatapos kailangang magpuyat ni Achung Seo upang tapusin ang gawain. Patuloy pa rin si Achung Hong na maghanap ng depekto at magbigay ng presyon sa kanya. Nang maglaon, naging mas masahol pa siya. Dinala si Achung Seo sa mga party upang tulungan siyang makipag-ugnayan sa mga kliyente. Sa isang party, isang kliyente ang gumawa ng pisikal na aksyon kay Achung Seo na nagalit sa kanya at umalis. Hinabol siya ni Achung Hong, nagkunwari siyang umaaliw at sinabing tutulungan niya siyang maglabas ng galit na antig si Achung Seo. Sandali at sa kalituhan ay nagkaroon sila ng relasyon ni Achung Hong. Simula noon, lalo pang naging walang ingat si Achung Hong. Madalas na inuutusan si Achung Seo na dumalo sa mga inuman. Ayaw na ni Achung Seo na magtiis pa, nagdeklara siyang kung pipilitin pa siya, isisiwalat niya ang pambubuli ni Achung Hong. Hindi inaasahan, gumamit si Achung Hong ng masamang taktika upang magbanta na walang sinuman. 51 ang maniniwala, isang entertainment spot at nahuli si Achung
Hong na pinipilit ang babaeng abogado na samahan ang mga panauhin dahil sa malinaw na ebidensya. Si Director Kwon ay galit na galit at nagdeklara. Nang mariin na si Achoy, Hong ay hindi na kailanman papayagan na lumapit sa industriya ng batas. Kahit na magutom pa siya, kasabay nito, inutusan niya si Achoy, Hong na magsumite ng kanyang pagbibitiw kaagad. Hindi inasahan ni Achoy, go, na hindi magtatagumpay ang kanyang plano na saktan si Seok-han, sa halip mas nasira pa nito ang kanyang sariling impluensya. Bukod pa rito, dahil sa takot na madamay ni Achoy, Hong, nagmadali siyang isisi ang lahat kay Achoy, Hong, at nagmakaawa kay Seok-han. Mahigpit na, binalaan ni Seok-han si Achoy. Go na simula. Ngayon, ang anumang aksyon niya ay hindi na papayagang manghimasok kung hindi ay hindi niya ito kailanman patatawarin. Kumalat ang balita ng pagpapaalis kay Achoy, Hong sa buong law firm, lahat ay nakadama ng kasiyahan. Ngunit, hindi pa tapos ang kaguluhan, biglang nakatanggap ng tawag si Himin mula sa kanyang matalik na kaibigan. Ang kapatid ng kaibigan, si Han, ay naaresto dahil sa pananakit sa kanyang asawa na nagresulta sa malubhang koma. Nang malaman ni Himin na gumamit si Han ng gamot para sa psychiatric treatment at gumawa ng marahas na aksyon ng walang malay, nagpasya siyang ipagtanggol si Han sa batayan ng kawalan ng kapasidad sa pag-iisip at kontrol sa pag-ugali upang makamit ang isang hatol na di nagkasala. Ibang opinyon ang ibinigay ni Seok-han. Naniniwala siya na kapag tinanggap ang argumento ng kawalan ng kapasidad sa pag-ugali kahit na kailangang magdeklara ang korte ng di nagkasala, ang proseso ng paglilitis ay magiging mas maingat at maaaring tumagal. Sa halip, mas ligtas ang pagtatanggol batay sa nabawasang kapasidad sa pag-iisip upang makakuha ng suspended sentence. Gayunpaman, nanatili si Himin sa kanyang orihinal na intention. Si Han ay isang sikat na tagapagbalita sa balita at ang ipinagmamalaki ng pamilya ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya matiis na magkaroon si Han ng criminal record at mawala ang kanyang dangal at posisyon. Kaya, kailangan siyang ipagtanggol batay sa kawalan ng kapasidad sa pag-ugali. Naunawaan ni Seok-han ang pag-aalala ni Himin. Nagpunta silang dalawa upang makipagkita sa doktor ni Han. Nawala ng malay pansamantala o hindi. Kinumpirma ng doktor na pagkatapos uminom ang kawalan ng malay ay maaaring tumagal mula 4 hanggang 12 oras. Agad na, ipinagbigay alam ni Himin sa kanyang matalik na kaibigan ang katotohanan tungkol sa masamang pagtrato kay Han sa loob ng mahabang panahon. Labis na nalungkot ang matalik na kaibigan. Hindi makapaniwala ang buong pamilya na ang kanilang dating mahinhin na ate ay nagtitiis ng ganitong pagpapahirap araw-araw at lalong hindi nila akalain na ang mukhang mabait na bayaw ay isang halimaw sa anyo ng tao. Sa gitna ng galit, sumugod ang matalik na kaibigan sa silid ng pasyente at sinubukang saktan ang bayaw na kumatose. Ngunit sa huli, hinila siya pabalik ng konsensya ng isang doktor. Sa unang pagdinig, iginiit ni Seok-han na si Han pagkatapos gumamit ng gamot sa pag-iisip ay ganap na nawala ng alaala sa pananakit sa kanyang asawa at nasa estado ng kawalan ng kapasidad sa pag-iisip at kontrol sa pag-ugali. Agad na, tumutol ang piskal batay sa pahayag ni Han nang ginawa ang krimen kung saan tinawag niya ang pangalan ng biktima at nagmura at pagkatapos ay tumawag pa ng ambulansya. Ipinahiwatig nito na si Han ay hindi lubos na nawalan ng kakayahang makilala, ngunit dapat siyang ikategorya sa kaso ng nabawasang kapasidad sa pag-iisip. Pagkatapos nito, humiling si Seok-han ng pagsusuri sa kalagayan ng pag-iisip ni Han pagkatapos uminom ng gamot at pinahintulutan ito ng presiding judge. Sa panahon ng pagsusuri, ininom ni Han ang karaniwan niyang dosis ng gamot sa harap ng lahat. Nang magsimulang gumana ang gamot, nagsimula siyang magbasag ng tasa, maghagis ng unan at marahas na umatake sa buong silid, ganap na nawalan ng control. Nang bumalik ang kanyang malay, tinanong ni Han ang kanyang nakababatang kapatid at si Himin kung nakita ba nila ang kanyang baliw na anyo, ngunit pagkatapos ay binago niya ang kanyang tono at mahinang sinabi na gusto niya ang ganoong pagkatao. Pagkatapos uminom ng gamot, naging mas malakas ang kanyang lakas tulad ng Diyosa ng Hustisya. Karaniwan, si Han ay mahiyain at hindi man lang naglalakas loob na magsalita ng malakas, ngunit ang taong nasa video ay nakasigaw at nakapaglabas ng galit nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, nalaman ng kanyang matalik na kaibigan at ni Himin na upang makita ang kanyang mga 51 kilos habang nawawala ng alaala pagkatapos uminom, ay gustong maging Diyosa ng Hustisya upang turuan siya ng leksyon kahit alam niya ang mangyayari. Pagkatapos uminom ng gamot, kusang loob siyang uminom at iyon ang dahilan kung bakit niya sinaktan nang malubha ang kanyang asawa. Agad na nakita ni Himin ang kalubhaan ng problema. Sa legal na aspeto, ang kilos ni Han ay nasa ilalim ng kategorya ng actually vera in causa. Ibig sabihin, ang gumawa ng aksyon ay inaasahan ang resulta, ngunit sinadya niyang ilagay ang sarili sa kalagayang iyon dahil kusang loob na uminom ng gamot si Han upang maging agresibo kahit na ipagtanggol pa siya sa batayan ng kawalan ng kapasidad sa pag-ugali. Gagamitin pa rin ng piskal ang argumento ng actually vera in causa upang tutulan ang isang hatol na di nagkasala na magpapahirap sa kanya na magtagumpay. Sa sandaling ito, biglang naalala ng matalik na kaibigan na noong nakaraan nag-aral si Himin ng sign language upang makipag-usap sa kanyang
deaf na ate at hinila pa siya para mag-aral. Din noong panahong iyon, nangako si Himin. Natutuparin niya ang isang hiling nito sa hinaharap. Ngayon, hiniling ng matalik na kaibigan. Kay Himin natuparin ang pangako. Ang kanyang hiling ay tulungan si Han na mapawalang sala. Sa isang banda ay ang pagkakaibigan at ang inaasahan ng kliyente, sa kabilang banda ay ang profesional na etika. Si Himin ay nahaharap sa isang dilema. Ikinuwento niya ang katotohanan kay Seok-han na nagpahayag ng kanyang pag-aalala. Pinayuhan ni Seok-han si Himin, sinabing para sa kanya ang hustisya ay ang pagprotekta sa tao. Kailangang protektahan at hindi siya natatakot na lusutan ang batas sa loob ng pinahihintulutang balangkas. Binalaan niya si Himin na huwag magpaalipin sa dogmatikong mga patakaran at maging mas bukas sa pag-iisip. Parang nagkaroon ng pagkaunawa si Himin, sinabihan niya si Han na huwag sabihin sa sinuman, maging sa doktor o sa piskal, ang tungkol sa pag-inom niya ng gamot upang saktan ang kanyang asawa kung tatanungin siya ng mga disadvantageous na tanong sa korte. Gamitin ang karapatang manahimik. Sa pangalawang pagdinig, ipinakita ng resulta ng pagsusuri na pagkatapos uminom ng gamot, si Han ay ganap na nawalan ng kakayahang makilala ang tama, 51, at mali at gumawa ng Sa video, ang lasing na asawa ay umuwi at sumigaw ng walang dahilan at itinulak si Han. Hindi na nakapagtiis, kinuha ni Han ang upuan at ipinukpok habang sumisigaw na gusto niyang mapunta siya sa impyerno at babalikan niya ang ginawa nito sa kanya. Ang tatlo ay tumatawa habang hindi mapigilan ang kanilang mga luha na umagos. Si Han lamang ang nakakaalam na sa likod ng pagkontra na ito mula sa kailaliman ay ang pang-aabuso sa loob ng 1-0 mahabang taon. Sa kabutihang pat ng kasamaan ay nagdusa sa kanyang ginawa at siya ay sa wakas ay muling nabuhay. Pagkatapos, espesyal na nagpunta si Himin kay Seok-han upang magpahayag ng kanyang pasasalamat. Pakiramdam ko ay nag-iisa akong naglalakad sa madilim na lagusan at ikaw ang nagpahiram sa akin ng flashlight. Isang babaeng doktor ang nakakita ng isang pasahero na nawalan ng malay sa isang flight na nangangailangan ng mabilis na first aid. Sumusunod sa tungkulin ng isang doktor, mabilis siyang lumapit upang magbigay ng first aid. Ngunit nagulat siya nang mapagtanto na ang nawalan ng malay ay isang rapist na may malubhang krimen. Nang makita ang mukha ng kriminal pagkatapos ng 1-0 taon, ang masakit na alaala noong araw ay bumalik sa isip ni Si Choi na nahuli nila ang isang rapist. Ang biktima ay labis na nasugatan, pisikal at mental. Nang makita ni Si Choi ang dalaga na may bahid ng dugo at humihinga ng mahina, halos hindi siya makatayo dahil sa galit sa kanyang puso. 5 taon na ang nakalipas, isang pasyente malubhang nasugatan ang dinala sa emergency room. Agad na nakilala ni Si Choi na ito ang parehong lalaki na ng abuso sa dalaga. Noong taong iyon, sa sandaling iyon, ang galit ay umapaw sa kanyang isip. Pagkatapos pilitin ang kanyang sarili na huminahon, idineklara niya na tumanggi siyang gamutin ito. Galit na, sinigawan ng kanyang superior si Choi. Sinabing hindi siya dapat magsalita ng ganoong mga salita. Ang pagliligtas ng buhay ay responsibilidad ng isang doktor at wala silang karapatang magdesisyon kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Ngunit hindi malilimutan ni Choi ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima noon. Kung ililigtas niya ang rapist na ito, magkakaroon pa ng ibang mga biktima sa hinaharap at magiging kasabwat sila sa kasamaan. Nang 51, makita na hindi nila mapilit si Choi. Ngunit sa huli, hindi pa rin niya nailigtas ang buhay nito. Nagpunta sa istasyon ng pulisya ang ina at asawa ng rapist at nagulat, inakusahan si Choi ng sadyang pagpatay. Sinabi ng ina ng lalaki na noong nakaraang dinala ang kanyang anak sa ospital. Araw-araw siyang pumupunta sa ospital, tinatawag siyang mamamatay tao, dinuraan ang mukha niya at nagbanta na idedemanda siya ng pagpatay. Ngunit naniniwala si Choi na hindi siya nagkamali sa pagtanggi. Nagamutin ito noong lumabas ng bilangguan, nagplano muli ang lalaki na kidnapin ang isa pang biktima. Kahit hindi ito nagtagumpay, ipinakita nito na wala siyang intensyon na magbago. Idinagdag ng asawa ni Choi na ang rapist, dahil sa takot na muling makulong, ay nagplano na tumakas sa ibang bansa sakay ng eroplano, ngunit hindi inaasahang nagkasakit at namatay sa eroplano. Pagkatapos marinig ang insidente, isang tanong lang ang tinanong ni Attorney Seok-han kay Choi, sinasadya mo ba na mamatay ang rapist na iyon? Sumagot Choi ng hindi. Nagdaos ng pulong ang grupo ng abogado upang talakayin ang kaso. Naniniwala si Choi, Himin na batay sa mga salita ni Choi, 5 taon na ang nakalipas. Mataas ang posibilidad na kakasuhan siya ng ng pagpatay. Dapat silang magsumite ng isang legal opinion bago maglabas ng indictment ang prosecutor upang pigilan ang akusasyong ito. Itinuro ni Seok-han na kailangan nilang patunayan na walang direktang causal relationship sa pagitan ng first aid at ng kamatayan. Kailangan nilang mangalap ng mas maraming opinyon mula sa ospital. Hangga't di maaari, sinabi ng isang babaeng abogado sa grupo na mayroon siyang kambal na nakababatang kapatid na babae at ang kanilang bahay ay 1-0 minuto lamang ang layo mula sa bahay ng rapist.
Inaasahan niyang makasali sa kasong ito. Dalawa pang lalaking abogado ang humiling din na makasali para sa katarungan. Pagkatapos, makumpleto ang grupo, nagpunta si Himin upang makipagkita sa prosecutor na namamahala sa kaso na nagpahayag na magsusumite sila ng detalyadong opinyon at umaasa na isasaalang-alang ito ng prosecutor bago magpasya na magsampa ng kaso. Mayroon siyang isang uri ng namamanang sakit sa pamilya. Ang sakit na ito ay sinasabing nagdudulot ng mga life-threatening complications. Sa anumang paraan, mahirap siyang makaligtas sa kamatayan. 51, kailangan kumpirmahin ang namamanang sakit. 52, ang lola niya ay namatay din dahil sa katulad na sakit. Sinuri ng matalik na kaibigan na ang mga sintomas ng tiyuhin at lola ay nagpapakita na pareho silang may namamanang sakit na vascular Ehlers-Danlos syndrome. Pagsunod sa direksyong ito pagkatapos magpuyat, buong gabi, sa wakas ay nakakita si Himin ng isang medikal na sanaysay. Inilahad ng artikulo ang malinaw na ugnayan sa pagitan ng vascular Ehlers-Danlos syndrome at aortic dissection. Ito ay sapat na upang patunayan na ang rapist ay namatay dahil sa komplikasyon ng namamanang sakit sa pamilya. Labis na natuwa si Himin at ang kanyang babaeng kasamahan. Pumunta silang dalawa sa rooftop upang magpahangin. Nakadama ng ginhawa dahil sa wakas ay ang kanilang pagsisikap buong gabi. Nagtanong si Himin tungkol sa kambal na nakababatang kapatid ng kasamahan. Ibinahagi ng kasamahan na nagdalang tao ang kanyang ina nang hindi sinasadya at ipinanganak siya noong teenager pa lamang at iniwan siya ng kanyang ina noong high school. Pagkaraan ng ilang taon, biglang nagpakita ang kanyang ina, ngunit iniwan sa kanya ang isang parents ng nakababatang kapatid na babae na magkaiba ang ama at umalis ulit. Siya lang mag-isa ang nagpalaki sa dalawang kapatid at karaniwan ay mag-isa silang pumupunta sa paaralan. Nang marinig niya ang balita na nakalaya na ang rapist, labis siyang nag-alala. Ang sandali na nalaman niyang namatay na ito, noon lamang siya nakahinga. Nang maluwag, hindi niya naisip na makadarama siya ng kapayapaan dahil sa pagkamatay ng ibang tao. Inaliw ni Himin na hindi niya kailangang makonsensya dahil ang masamang tao ay dapat magdusa sa kanyang ginawa. Pagkatapos, ikinuwento din ni Himin na mayroon siyang kambal na kapatid na babae. Nagbahagi sila ng mga sikreto sa isa't isa at agad na naging malapit ang kanilang relasyon. Naging magkaibigan sila. Ibinigay nila ang compiled documents kay Seok-hun. Nagpaplano na bigyang diin ang panganib ng vascular Ehlers-Danlos syndrome at ang mataas na insidente ng aortic dissection. Itinuro nila ang sanhi ng pagkamatay ng kriminal sa underlying disease. Mula roon patunayan sa pathological na aspeto na walang direktang causal relationship sa pagitan ng first aid at ng kamatayan. Iminungkahi nila na sa eroplano, 51, walang diagnostic equipment si E. Mas mataas ang tsansa na mapawalang sala. Pagkatapos sumang-ayon ni Seok-hun, isinumit ni Himin ang opinion sa prosecutor. Batay sa resulta ng autopsy at sa opinyon, natukoy ng prosecutor na walang direktang causal relationship sa pagitan ng first aid at ng kamatayan. Nagpasya ang prosecution na huwag ituloy ang kaso. Dito nagtatapos ang kaso at si A.S. Choi ay hindi nagdala ng anumang responsibilidad. Maraming tanong si Himin sa kanyang isip nang sasabihin na niya bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa babae kasamahan. Nasa istasyon ng pulisya siya upang ayusin ang mga bagay-bagay at humiling kay Himin na magluto para sa dalawang kapatid. Kusang nag-alok si Seok-hun na sumama kay Himin. Dinala nila ang dalawang bata sa labas upang kumain ng ribs sa grill. Kumain ng kalahati ang mga bata ng masunurin. At pagkatapos ay gusto nilang ibalot ang natira para sa kanilang ate na antig sina Seok-hun at Himin sa ginawa ng mga bata at nangako silang magbabalot ng isang buong bahagi para sa ate. Pagdating sa bahay, aalis na sana si Seok-hun upang iwan si Himin na patulugin ang dalawang bata. Hindi pa nararamdaman ng mga bata ang init ng isang ama kaya ayaw nilang paalisin si Seok-hun. Ngumiti si Seok-hun ng malumanay at nanatili upang patulugin sila. Pagkatapos matulog ng mahimbing ang mga bata, sa wakas ay tinanong ni Himin ang mga tanong sa kanyang isip. Nanalo ang kaso ni E.C. Choi. Nakuha namin ang desisyon na huwag ituloy. Ito ang gusto ko, ngunit napakadali ng laban na ito. Hindi kaya nagkataon lang na swerte si Choi. Sinabi sa kanya ni Seok-hun na hindi iyon swerte, kundi hustisya. Lumabas na ang chief prosecutor ay ibinigay ang kasong ito sa prosecutor na namamahala sa kaso ng rape noong taong iyon. Ibinigay ng prosecutor na ito ang lahat ng mga dokumento sa kamay niya kay Himin nang walang itinago. Bukod pa rito, ang abogadong itinalaga ng prosecution para sa rapist ay isang abogado na parehong walang kakayahan at tamad. Ang superior ni E.C. Choi sa panahon ng investigasyon ay nagsikap din na patunayan na hindi alam ni E.C. Choi na may 51. Idineklara niya si Himin bilang kanyang abogado. Kung wala si Himin, hindi siya makikipagtulungan
Sa investigasyon, nakatanggap si Himin ng tawag mula sa pulisya at naguluhan ang sa kanyang alaala, hindi niya kilala ang sinumang nagngangalang Jongbi upang linawin ang bagay. Nagpunta si Himin sa istasyon ng pulisya upang makipagkita kay Jongbi at tinanong kung nagkakilala na sila. Malamig na pinaalalahanan siya ni Jongbi, ikaw ay may responsibilidad sa nangyari sa akin kaya kailangan mo akong ipagtanggol. Kahit nakaharap na niya si Jongbei, hindi pa rin maalala ni Himin kung saan sila nagkakilala. Nag-alinlangan siya kung tatanggapin ba ang kasong ito o hindi. Nagdao si Seokhan ng isang party para sa lahat. Sa party, si Achoy Choi, ang babaeng abogado na mag-isang nagpapalaki sa dalawang nakababatang kapatid, ay mukhang malungkot. Napansin ni Himin ang kanyang kalooban at kusang lumapit upang magtanong kung mayroon siyang anumang problema. Nag-open up si Achoy Choi. Sinabing ang kanyang ina ay laging nakikipag-ugnayan sa iba't ibang lalaki. Sa pagkakataong ito, ang lalaking iyon ay nakarinig na siya ay isang abogado at hinikayat ang kanyang ina na gamitin ang kanyang reputasyon para sa pandaraya. Humingi ng 20 milyong bawiin ang biktima, kung hindi ay makukulong ang kanyang ina. Nagkataon na ang kanyang buong naipon kasama ang deposit para sa upa ay eksaktong 20 milyon. Ngunit iyon ang pera na pinaghirapan niya mula noong high school hanggang ngayon. Napagtanto ni Himin na gusto ni Achoy Choi na gamitin ang pera para sa settlement. Ngunit naniniwala siya na ang paggawa nito ay magdudulot lamang sa kanyang ina na gumawa ng mas malubhang pagkakamali sa hinaharap. Ang pagiging masunurin ay hindi ang pagkakaroon ng blind obedience, ngunit ang pagtulong sa ina na makita ang pagkakamali at magbago. Pagkatapos ng party, inilabas niya ang bagong biniling damit para sa kambal na kapatid ni Achoy Choi at sinabi rin na tutulungan niya itong makakuha ng pautang para sa upa na may mas mababang interest rate kaysa sa market. Dahil dito, nadala ni Achoy Choi ang dalawang kapatid sa isang mas komportableng tirahan. May luha sa kanyang mga mata ang pagmamalasakit ng kanyang superior at kasamahan ay nagparamdam. At ang biktima na kanyang nabangga hanggang mamatay ay ang leader na hindi patas na nagtrato sa kanya noong taong iyon. Pagkatapos huminto sa pag-aaral, gusto niyang kumuha 8th para makapasok sa kolehiyo. Ngunit ang masakit na alaala ng hindi patas na ay tuluyang kumain sa kanya, physical at mental. Araw-araw siyang nabuhay sa takot at sakit. Gumamit siya ng sedatives upang mabawasan ang mga sintomas, ngunit palagi siyang lutang at hindi makapag-aral. Naawa si Himin sa kalagayan ni Jongbi, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit sinabi ni Jongbi na may responsibilidad din siya. Pilit niyang tinanong kung nagkita na ba sila. Ngunit tumanggi si Jongbi na sumagot at kusang tinapos ang pagpupulong. Nagpasya si Himin na tanggapin ang kaso at maging abogado ni Jongbei. Hindi niya inaasahan na pagdating sa opisina, aatakehin siya ng ina ng biktima. Buti na lang at mabilis na kumilos si Seokhan at kinubabahan siya. Kinondena ng ina ng biktima si Himin dahil sa hindi niya pagkilala sa tama at mali at naglakas loob pa siyang ipagtanggol ang mamamatay tao. Sa sandaling makita ang babaeng iyon, biglang naalala ni Himin na nakita niya ito at ang kanyang ina na nag-uusap sa bahay maraming taon na ang nakalipas at ang imahe ng isang babae na hindi patas na tinatrato ay lumabas din sa kanyang isip. Ang babaeng iyon ay si Jongbi. Naalala niya ang lumang pangalan ni Jongbi. So John, upang hanapin ang kanyang ina at tinanong kung may pinagsisisihan ba ito hanggang ngayon. Galit siyang sinigawan ang kanyang ina na isang ganap na makasarili at mapagkunwari. Pagkatapos, kusang lumapit si Himin kay Jongbi, sinabing naaalala na niya kung sino ito at humingi ng tawad dahil hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumulong noong taong iyon. Sumagot si Jongbi, walang bystander na inosente. Ang pananahimik ng bystander ay kasing lupit ng karahasan ng tao. Hindi patas na nagtrato. Ang mga tao ay kailangang magbayad para sa kanilang indifference. Hiniling niya kay Himin na ipagtanggol siya bilang inosente. Bumalik si Himin sa opisina at ikinuwento ang buong pangyayari kay Seokhan. Maraming taon na ang nakalipas at magpapatupad ng protective measures para kay Jongbi at patalsikin ang lahat ng hindi patas at sabay-sabay na nagsampa ng kasong kriminal at humingi ng bayad pinsala sa sibil. Hindi inakala na ang ina ng kabilang babae ay hindi natakot, bagkus ay nagbanta sa ina ni Min na ang asawa niya ay ang chairman ng board of directors ng paaralan. Kung mapapahiya ang anak niyang babae, ang apoy ng galit na iyon ay babagsak kay Min na saksihan ni Min ang pagkompromiso at pag-urong ng kanyang ina. Hindi lang inakala na ang kalungkutan ni Jongmi ay magpapatuloy. Hanggang ngayon, marahil nakatadhana na kailangan niyang gamitin ang paraang ito upang
makabawi sa kanyang atensyon at ng kanyang ina kay Jongmi. Humiling si Ye Kaimin na pangunahan ang kasong ito. Siya rin ang mamamahala sa pagtatanggol sa korte. Sa unang paglilitis, ipinagtanggol ni Ye Kaimin na si Jongmi ay walang sala. Iginiit niya na ang unang pagkakataon na ginamit ni Jongmi ang bato upang hampasin ang biktima ay may gawin ng sinadyang pananakit ngunit hindi direktang humantong sa pagkamatay. Ang pangalawang aksidente sa sasakyan ay ganap na isang hindi inaasahang sitwasyon na hindi maaaring asahan at walang subjetibong intensyon. Gayunpaman, iginiit pa rin ang panig ng taga-usig na si Jongmi ay may intensyon ng sinadyang pananakit mula sa simula at sinampahan si Jongmi ng kasabay na pagpatay, pagtatangkang pagpatay, pananakit na humantong sa pagkamatay at sinadyang pananakit. Pagkatapos ng paglilitis, si Ye Kaimin at ang kanyang mga kasamahan ay naghanap ng isang tagumpay para sa kaso. Noong siya ay nasa isang dead end, ipinadala sa kanya ng kanyang ina ang ilang mga dokumento. Iyon ay tungkol sa biktima na tumawid sa kalsada at muntik ng mahagip ng sasakyan ng kanyang ina. Noong mga nakaraang taon, ipinaalala ng kanyang ina na ang ilang masamang gawi ay mahirap baguhin at sinabi kay Ye Kaimin na mag-imbestiga sa direksyong iyon. Nagsimula ang pangalawang paglilitis. Sa korte, itinuro ni Ye Kaimin na ang biktima ay may ugali ng pabayang pagtawid sa kalsada 3 buwan bago mamatay ang biktima ay nasugatan sa isang aksidente sa sasakyan dahil sa pagtawid sa kalsada ng regulasyon at kinailangang magpa-outpatient treatment. Sa loob ng nakalipas na 3 taon, ang biktima ay nagkaroon ng kabuuang 12 beses na paglabag sa batas trapiko. Ang lugar kung saan inatake ni Jongmi ang biktima gamit ang bato ay malapit sa isang bar na madalas puntahan ng biktima. Ang parking lot ng bar ay nasa kabilang kalsada. Ang pinangyarihan ng aksidente ay isang 2-way 6-lane na kalsada kung saan ang pagtawid ng pedestrian ay lubhang mapanganib. Ngunit sa nakalipas na 6 na buwan, pumunta ang biktima sa bar ng 34 beses at sa bawat pagkakataon ay tumawid sa kalsada sa parehong paraan. Ang resulta ng autopsy ay nagpakita na ang paghampas ng bato ay nagdulot lamang ng concussion at hindi nagdulot ng pagkamatay. Ang tunay na sanhi ng pagkamatay ay ang pagputok ng puso pagkatapos ng banggaan sa sasakyan. Hindi mapabulaanan ng taga-usig ang argumento ni Ye Kaimin at binago ang mungkahi ng parusang kamatayan para sa sinadyang pagpatay sa 25 taon na pagkakakulong. Sa huling talumpati, sinabi ni Ye Kaimin na si Jongmi ay minsang hindi patas na tinrato at siya mismo ay isang walang kibong tagalabas sa insidente noong taon na iyon. Kaya, ngayon hindi lamang siya ang legal representative ni Jongmi, kundi isa rin sa mga may pananagutan. Sa pahintulot ng presiding judge, si Jongmi ay nagpakita ng mga video at larawan ng hindi patas na pagtrato 12 taon na ang nakalipas. Lumabas na matagal ang hawak ng ina ni Ye Kaimin ang telepono ng taong hindi patas na nagnako at ibinigay lamang kay Ye Kaimin kahapon umaasang magagamit ito bilang ebidensya upang baliktarin ang kaso ni Jongmi. Pagkatapos, nagpakita ulit si Ye Kaimin ng isang video tungkol kay Jongmi bago siya tratuhin ng hindi patas. Sa video, si Jongmi ay nakangiti, mukhang napaka-optimistiko at mahal ang buhay. Siya ay isang estudyante ng high school na puno ng enerhiya, magaling sa pag-aaral at masunurin, na may isang maaliwalas na kinabukasan sa harap niya. Nahihiya si Ye Kaimin na akusahan na kung lahat ng mga bagay na ito ay hindi nangyari, si Jongmi ay hindi tatayo dito bilang akusado. Sa halip, maglilingkod siya na nagpapakita ng kanyang talento sa lipunan o kaya ay tumatayo sa posisyon ko o maging isang hukom na nakaupo sa tabi ng presiding judge. Si Jongmi ay kailangang magbayad para sa kanyang aksyon. Ngunit kung tatapusin lang natin ang kasong ito, sa isang kriminal na hatol tayo ay muling papatay ng isang buhay. Sa wakas, nagpakita si Ye Kaimin ng petisyon mula sa 84 katao na naging tagalabas kasama na siya na taos pusong humihingi ng isang pagkakataon para kay Jongmi na makapag-umpisa muli. Tinanggap ng presiding judge ang pagtatanggol ni Ye Kaimin at nagbigay ng isang palugit. Salamat dahil pagkatapos ng maraming taon, ang hustisya, kahit na huli, sa wakas ay dumating. Pinuri ni Seok-hoon si Ye Kaimin sa napakagaling na pagganap sa kasong ito. Unti-unti na siyang nagkakaroon ng kakayahang pangasiwaan ang lahat ng mag-isa. Naalala ni Ye Kaimin ang tulong ni Seok-hoon simula nang pumasok siya sa law office. Nagpasalamat siya sa kanya sa paghulma sa kanya mula sa isang magaspang na bato tungo sa isang nagniningning na hiyas. At ang ngiti sa mukha ni Seok-hoon noong sandaling iyon ay nagpadama sa puso. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Isang lalaki ang pumunta sa tanggapan ng telco at humiling sa empleyado. Napalitan ang kanyang numero ng telepono habang nagtatrabaho. Hindi sinasadyang nakita ng babaeng empleyado sa telepono ng lalaki ang isang video ng malupit na pagtrato sa alagang hayop. Nagalit siya at nagulat sa pulisya. Ang lalaki ay hindi nasisiyahan sa aksyon na ito at galit na nagdemanda sa babaeng empleyado dahil sa paglabag sa kanyang privacy. Naghanap ang lalaki ng isang law office para humingi ng tulong. Bago ipahayag ang kanyang kahilingan, sinabi niya na matagal na siyang humahanga sa reputasyon ni Attorney Seok-hoon at hinila ito para sa isang group photo. Pagkatapos, sinimulan niyang ikwento ang tungkol sa paglabag sa privacy ng empleyado ng tanggapan ng telco at binuksan ang video na na-leak para panoorin ni Seok-hoon.
Si Seok-hoon at ang kanyang kasamahan na si Ye Min ay tumingin lamang ng sandali at hindi nakatiis na tumingin ng direkta, galit na pinatay ang computer. Sa video, hindi inaasahang ito ay isang eksena kung saan ang lalaki ay malupit na nagpapahirap sa alagang hayop. Sinabi ni Seok-hoon sa abusadong ito na ang pagpapahirap sa hayop ay nasa ilalim ng saklaw ng kriminal na pagproseso. Ang pag-ulat ng empleyado sa pulisya ay isang lehitimong aksyon upang protektahan ang interes ng komunidad. Ang lalaki ay mayabang na tumanggi na sinasabing ito ay kanyang pribadong buhay. Ang video ay personal na impormasyon din. Ang paglalantad ng empleyado ng video sa pulisya ay lumabag sa batas. Muling idiniin ni Seok-hoon na ang personal na privacy ay protektado ng batas, ngunit kung ito ay may kinalaman sa kriminal na pag-uugali, ito ay ibang usapan. Ang babaeng empleyado ay tama sa pag-uulat sa pulisya. Ang kasong ito ay hindi tatanggapin ng kanilang opisina. Pagkatapos umalis ng lalaki, inutusan ni Seok-hoon ang kanyang assistant na magpadala ng petisyon sa taga-usig na humihiling ng mahigpit na parusa sa lalaking ito. Nakipag-ugnayan din siya sa mga organisasyon ng proteksyon ng hayop upang magsagawa ng pampublikong pag-uusig at maghanda para sa isang sibil na kaso na naglalayong magbigay ng pang-ekonomiyang presyon sa lalaki sa pambayad pinsala. Sa wakas, sinimulan din niya ang mga legal na pamamaraan upang humingi ng restraining order laban sa lalaki na makalapit sa mga pasilidad ng proteksyon ng hayop. Naniniwala si Seok-hoon na ang patuloy na pagpapahirap sa hayop ay isang pagpapakita ng psychological perversion. Maaaring nakasakit na ang taong ito sa iba. Agad niyang hiniling kay Min na imbestigahan kung may anumang hindi nalutas na lugar kung saan nakatira ang lalaki. Lalo na ang mga kaso kung saan ang biktima ay maaaring mga taong walang tirahan at mga matatanda na walang pamilya. Pagkatapos tapusin ang trabaho, hinanap ni Seok-hoon ang assistant upang pag-usapan ang pribadong bagay. Ang bagay ay ang kanyang ex-wife at ang kanyang asawa. Kasalukuyan niyang asawa ay malapit nang lumipat sa Singapore at gusto niyang isama ang aso na si Hashi na sabay nilang inalagaan ng kanyang ex-wife. Para kay Seok-hoon, si Hashi ay parang sarili niyang anak at hindi niya matatanggap ang paghihiwalay. Kaya humiling siya sa assistant na maghanap ng isang magaling na abogado para sa mga kaso may kinalaman sa alagang hayop. Gusto niyang humingi ng restraining order. Direktang tinanggap ng assistant ang gawain at sinabing walang mas nakakaintindi sa sitwasyon ni Seok-hoon kaysa sa kanya at gagawin niya ang lahat upang mapanatili si Hashi. Nalaman ni Min ang tungkol sa pagnanais ni Seok-hoon na ang kustodya ni Hashi at humingi ng tulong kasama ang assistant. Sinabi ng assistant na ang unilateral na pag-aproba niya ay walang halaga. Kailangan niya ng pahintulot ni Seok-hoon. Pagkatapos kumain, bumalik si Min sa kumpanya. Habang nasa elevator, biglang pumasok ang lalaking iyon. Natakot siyang baka may gawin itong baliw, kaya hindi siya naglakas loob na magsalita. Sa kabutihang palad, binuksan ni Seok-hoon ang pinto ng elevator sa ibaba. Nang makita ang lalaki, agad siyang sumugod at kinuha ito at inutusan ang security na ilagay siya sa blacklist at pigilan siyang makalapit sa law office. Pagdating sa bahay, ikinuwento ni Min ang nangyari sa kanyang dalawang matalik na kaibigan. Pareho silang masaya na walang masamang nangyari sa kanya. Sa oras na ito, nakatanggap si Min ng tawag mula sa isang babaeng kasamahan. Ang babaeng kasamahan ay nabalian ng binti at kinailangang maospital, at humiling sa kanya na alagaan ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na babae bukas. Naalala ni Min ang nakaraang pagkakataon na si Seok-hoon, ang kambal ay naglaro ng napakasaya. Kaya agad siyang tumawag kay Seok-hoon at inanyayahan siyang samahan siya sa pag-aalaga sa dalawang bata. Kinabukasan, dinala ni Seok-hoon sina Min, ang kambal at ang aso, na si Hashi para mag-camping at mag-picnic. Masayang naglaro ang dalawang bata at si Hashi. Si Min at Seok-hoon ay nalubog din sa masayang eksena, na may mga mukha na nagniningning sa ngiti. Pagkatapos matulog ng kambal, pumiling si Min na makilahok sa kaso upang makuha ulit si Hashi. Naniniwala siya na ang kagandahan ng isang abogado ay ang makatulong sa isag-iisa sa trabaho at makaramdam ng kaligayahan mula sa malalapit na relasyon na iyon. Nang makita ang hitsura ni Seok-hoon at Hashi na magkasama, lalo siyang gustong tumulong. Ang dahilan na ito ay hindi matanggihan ni Seok-hoon at pumayag siyang magtulungan sila ng assistant sa kaso. Habang nag-o-overtime, naalala ni Min ang payo ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay inilipat upang magtrabaho sa isang korte sa ibang lalawigan. Bago umalis, sinabi niya sa kanya na bigyan ng higit na atensyon ang kanyang ina at huwag siyang hayaang mag-isa. Tinawagan niya ang kanyang ina, ngunit walang sumasagot. Nag-aalala na baka may nangyari sa kanyang ina. Nagmadali siyang umuwi upang tingnan, ngunit hindi inakala ay nakita ang kanyang dating malakas na ina na nakaupo at umiiyak ng walang magawa. Ang bagay ay bago umalis, dinala ng ama ni Min ang kanyang ina sa isang pet shop na gustong bilhan siya ng pusa para maging kasama. Ipinakilala ng empleyado ang lahat ng uri ng mamahaling pusa na may purong lahi. Ngunit ang ina ni Min ay nagbigay lamang ng pansin sa isang mahina at may sakit na kuting. Ipinaliwanag ng empleyado na ito ay isang ligaw na pusa, ang tenga ay hindi makarinig at hindi rin ito marunong mag-mew. Naalala ng ina ni Min noong bata pa sina Min at ang kanyang ate. Noong panahong iyon, hindi niya sinasadyang nabasag ang plato at nagulat si Min sa ingay. Ngunit, ang kanyang ate ay walang ekspresyon at walang reaksyon. Sa mismong araw ding iyon,
Natuklasan niya ang malupit na katotohanan na ang kanyang ate ay hindi makarinig. Ang kuting na hindi makarinig ay masyadong katulad ng kanyang ate noong bata pa. Ang puso ng ina ni Himin ay mabigat. Pagkatapos ng maraming pag-aalangan, bumalik siya sa pet shop upang alagaan ang alagang hayop at binili ang kuting. Inalagaan niya ang pusa ng detalyado at hindi umalis ng kalahating hakbang, ngunit pagkatapos magbakuna, ang pusa ay nagkaroon ng side effects, hindi kumain o uminom at ang kanyang espiritu ay mahina. Sa pakiramdam ng kawalan ng magawa, hindi niya napigilan ang humagulgol. Pagkatapos maunawaan ni Himin ang sitwasyon, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan na mahusay sa pag-aalaga ng alagang hayop at hiniling sa kanya na tulungan siyang alagaan ang kuting. Pagkatapos, inalalayan niya ang kanyang ina sa kama upang magpahinga at humiga rin sa tabi niya. Sa emosyonal na sandali, ang ina ay nagpahayag ng kanyang damdamin. Noong taong iyon, pagkatapos matuklasan na ang kanyang ate ay hindi makarinig, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang ate. Ang sobrang proteksyon ay nagpabaga sa pag-unlad ng kanyang ate. At pagkatapos ay dahil sa pagpapabaya kay Himin. Kaya nahulog siya sa hagdan at nabalian ng kamay at paa. Sinisi niya ang sarili na hindi siya isang mabuting ina at hindi niya naasikaso ng maayos ang dalawang anak. Inalo ni Himin ang kanyang ina na parehong lumaking maayos ang magkapatid. Hindi na kailangang balikan ng ina ang nakaraan, kailangan lang niyang tumingin sa unahan. Kinabukasan, ang asawa ng ex-wife ni Seok-hoon ay pumunta sa law office upang makipag-agawan ng kustodya ni Haksi. Mariing tinutulan ni Himin na si Haksi ay magkasamang pag-aari ni Seok-hoon at ng kanyang ex-wife. Ang pagdadala kay Haksi sa ibang bansa ng walang pahintulot ni Seok-hoon ay isang seryosong paglabag sa kanyang karapatan sa kustodya. Kung ang dalawang panig ay hindi magkasundo, hihingi sila ng restraining order para kay Haksi na umalis ng bansa. Ang asawa ng ex-wife ay hindi nakapagdebate kay Himin at ang assistant ay nanatiling tahimik at walang masabi. Nang malaman ni Min na malapit nang pumunta si Seok-hoon sa pet shop upang sunduin si Haksi, iginiit din niyang sumama. Bumili pa siya ng mga laruan at damit para kay Haksi na merienda kasama ang isang kwintas na may function ng gisik upang malaman ang lokasyon ni Haksi anumang oras. Maingat din niyang ikinonekta ang kwintas sa telepono ni Seok-hoon. Hindi niya inakala na ang lalaking umaabuso sa hayop noon ay nauna nang pumunta sa pet shop. Sinabi niya na siya ang pinsan ni Seok-hoon at susunduin si Haksi para sa kanya. Nang makita ang pag-aalinlangan ng empleyado, kinuha niya ang larawan nila ni Seok-hoon upang patunayan ang relasyon. Naniwala ang empleyado kaya ibinigay nila si Haksi sa kanya. Nang dumating sina Seok-hoon at Himin, nalaman nilang kinuha na si Haksi. Habang nag-aalala sila, nagpadala ang lalaki ng isang video ng pagpapahirap kay Haksi na naghahamon na si Haksi ay nasa kanyang mga kamay. Agad na naalala ni Himin ang address ng lalaki na nakita niya sa mga dokumento ng investigasyon at agad na dinala si Seok-hoon doon at natagpuan siya. Ginamit ng lalaki si Haksi upang manakot at pilitin si Seok-hoon na tanggapin ang kanyang kaso. Agad na lumapit si Himin upang makipag-ayos. Sinabi niya na ang kliyente at abogado ay dapat magtiwala sa isa't isa upang makapagtrabaho ng magkasama. Ang paggamit ng pananakot ay magre-rebound lamang kung ibabalik niya si Haksi. Tiyak natatanggapin ni Seok-hoon ang kaso. Tiniyak din ni Seok-hoon na gagawin niya ang lahat upang tulungan siya. Sa oras na ito, ibinalik ng lalaki si Haksi sa kanya at bumulong sa kanyang tenga na dapat siyang maging masunurin. Dinala ni na Seok-hoon at Himin si Haksi sa Animal Hospital. Ipinakita ng mga resulta ng pagsusuri na si Haksi ay may maraming bali at natakot at kailangang magpahinga. Nang malaman ng ex-wife at ng kanyang asawa ang balita, nagmadali silang pumunta at hiniling na dalhin si Haksi sa kanilang bahay ngayong gabi. Hindi napigilan ni Seok-hoon ang kanyang galit at lumabas. Lumabas na nang bumulong ang lalaki sa kanyang tenga upang manakot. Sa kanya, sinamantala niya ang pagkakataon upang ilagay ang isip kwintas sa bulsa nito. Sinundan niya ang signal ng gate at natagpuan ang lalaki. Nang makita na nagpapahirap siya ulit sa isang ligaw na pusa, agad na sumugod si Seok-hoon at sinuntok siya upang parusahan ang walang pusong scum na ito. Ang pulis sa kotse, nang makita ang eksenang ito, ay naghintay hanggang sa matapos. Ang galit ni Seok-hoon bago bumaba ng kotse, kinulong ang lalaki at sinabi sa kanya na binugbog niya ang isang inosenteng matandang lalaki hanggang sa mamatay. Ang pulisya ay hinding-hindi magpapahintulot sa masamang gawaing ito. Pagkatapos harapin ang lalaki, pumunta si Seok-hoon sa bahay ng kanyang ex-wife at sinabi na bukas ay susunduin niya si Haksi. Hindi nasisiyahan ang ex-wife sa kanyang pagiging matigas at mayroon pa rin siyang sama ng loob sa kanyang puso tungkol sa pagpapalaglag niya sa kanilang anak at sinisisi siya sa pagiging walang puso. Sa wakas, sinabi ng ex-wife ang totoo. Noong una, nang pumunta siya sa ospital para magpalaglag, bigla siyang nag-alinlangan at nagpasya sanang itago ang sanggol. Ngunit pagkatapos ng pagsusuri, natuklasan ng doktor na ang sanggol ay may congenital defect. Naramdaman niya na kung magdadala siya ng isang may kapansanan na bata sa mundong ito, hindi ito magiging masaya. Kung sasabihin niya kay Seok-hoon, anuman ang huling desisyon, magdurusa rin siya pagkatapos ng aborsyon. Naisip niyang sabihin ang totoo, ngunit si Seok-hoon ay patuloy na umiiwas na nagpalamig sa kanyang puso. Naisip ni Seok-hoon na ang pag-iwas noon ay ang pinakamahusay na paraan upang hindi sila magreklamo sa isa't-isa. Ngunit hindi niya inakala na ang katotohanan ay napakalupit. Mahirap niyang tanggapin ang mabigat na pagkabigla na ito at nag-iisa siyang nagtungo sa bar upang uminom
at makalimutan ang kanyang kalungkutan. Nang malaman ni Jaemin na si Seok-hoon ay nasa bar, agad siyang tumakbo papunta roon. Maingat niyang nilagyan ng gamot ang sugat sa kamay ni Seok-hoon. Itinaas ni Seok-hoon ang kanyang ulo mula sa kanyang pagkalasing at tinitigan siya ng may atensyon. Pagkagising ni Seok-hoon mula sa isang gabing pagkalasing, biglang dumating ang kanyang ex-wife. Pumayag siyang ibigay si Haksi sa kanya para alagaan, ngunit may isang kondisyon: kailangan siyang makahanap ng isang taong makakasama o isang asawa upang alagaan si Haksi. Upang matugunan ang kahilingang ito, nag-register si Seok-hoon sa isang matchmaking website. Umaasa na makakahanap ang website ng isang angkop na asawa para sa kanya. Kasabay nito, isang babae na may apelidong Park ang pumunta sa law office upang humingi ng tulong. Sinabi niya kay Jaemin na pareho silang mag-asawa na nagmula sa mga sirang pamilya at hindi kailanman naramdaman ang kaligayahan ng makita ang pagmamahala ng mga magulang. Kaya pareho silang hindi naniniwala sa pag-ibig. Nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang matchmaking website sa Amerika. Pagkatapos ng pakikipag-date, nagpa siya silang magpakasal at pumirma ng isang kasunduan. Nagbuntis si Ginang Park ng kanilang anak sa pamamagitan ng in vitro fertilization. Sabay silang nagpalaki ng mga bata, nagpapanatili ng isang kasal na walang sexual na relasyon o pag-ibig, tanging responsibilidad lamang at hindi nakikialam sa kalayaan ng bawat isa na umibig. Pagkatapos ng maraming taon, lumaki na ang mga bata at perpektong na isagawa pa rin nila ang kasunduan, pinapanatili ang integridad ng kanilang kasal at pamilya. Gayunpaman, kamakailan lamang ng masaksihan ng asawa ni Ginang Park na mayakap siya sa ibang lalaki. Nagsimula siyang makaramdam ng selos. Direkta niyang inamin na mahal niya si Ginang Park at nais na maging isang tunay na mag-asawa na may pag-ibig at sexual na relasyon. Kung hindi papayag si Ginang Park, pipiliin niyang magdiborsyo upang wakasan ang walang pag-ibig na relasyon na ito. Pumunta si Ginang Park sa law office upang ireklamo ang kanyang asawa sa paglabag sa kasunduan na magkasamang palakihin ang anak. Naniniwala si Jaemin na ang kasunduan na pinirmahan nila sa Amerika ay may bisa sa Amerika, ngunit sa South Korea, ang ganitong uri ng kasunduan ay dedeklara na walang bisa dahil sa paglabag sa pampublikong kaayusan at moralidad. Bukod pa rito, mula sa pananaw ng korte, nilabag ng kasunduan na ito ang tradisyonal na konsepto ng kasal. Dahil ang sexual na relasyon at pagmamahalan ay itinuturing na likas na katangian ng kasal. Naiintindihan ni Ginang Park ang argumento ni Jaemin, ngunit inihayag pa rin ang kanyang kahilingan. Ang asawa niya ay gustong magdiborsyo dahil mahal na niya siya, ngunit wala siyang interes doon at hindi rin siya gustong magdiborsyo. Gusto lang niyang ipagpatuloy ang buhay ayon sa kasunduan at hiniling kay Jaemin. Natanggihan ang petisyon ng diborsyo ng kanyang asawa. Ipinresenta ni Jaemin ang kahilingan ni Ginang Park kina Seok-hoon at sa mga kasamahan. Ang assistant na umiibig kay Attorney Heo at sumasamba sa pag-ibig ay naniniwala na sinisira ni Ginang Park ang sagrado institusyon ng kasal. Samantala, si Attorney Heo na nagdiborsyo na ay naunawaan ang pagpili ni Ginang Park. Naniniwala siya na ang magmahal lamang sa isang tao habang buhay ay hindi makatotohanan kung ikukumpara sa pag-ibig ang isang kasunduang kasal, kung saan pareho silang sumusunod sa mga responsibilidad ay maaaring mas matatag. Si Seok-hoon na nasaktan sa kasal ay naramdaman din na ang pag-ibig ay maaaring magbago anumang oras, habang ang esensya ng kasal ay isang panghabang buhay at hindi nagbabagong kontrata. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito ay hindi maiiwasan. Kaya, labis niyang naunawaan ang pagpili na baliwalain ang emosyonal na pundasyon upang makabuo lamang ng isang pamilya. Humiling si Jaemin na tanggapin ang kasong ito. Naniniwala siya na ang konsepto ng pampublikong kaayusan at moralidad ay maaaring bigyang kahulugan. Sa ibang paraan, inanyayahan ng assistant sina Seok-hoon at Jaemin na uminom. Gusto niyang mag-propose kay Attorney Heo upang mabigyan siya ng isang matatag at panatag na pangako. Ang bagay ay, 10 taon ang agwat nila ni Attorney Heo. Bukod pa rito, nagdiborsyo na si Attorney Heo at may sariling anak. Gusto rin siya ni Attorney Heo, ngunit laging nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan, nag-aalala na baka hindi sila magtagumpay. Gusto niyang bigyan si Attorney Heo ng isang tableta ng katiyakan na gaano man kalaki ang agwat. Kinikilala niya pa rin si Attorney Heo bilang pag-ibig ng kanyang buhay. Pinayuhan siya ni Jaemin na sumulat ng isang pangako ng pag-ibig at basahin ito kay Attorney Heo. Habang nagpo-propose, nagbigay naman si Seok-hoon ng pananaw na ang pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa ay nagsisimula sa passion. Pagkatapos, dumaan sa pagsubok ng realidad, ito ay magiging isang uri ng attachment. Ang pagkawala ng passion ay hindi nangangahulugan na nawala na ang pag-ibig. Ang pagbabahagi ng matatamis at mapait na karanasan at ang pag-asa sa isa't isa ay iba't ibang anyo din ng pag-ibig. Agad na kinuha ng assistant ang papel at panulat at isinulat ang mga salitang ito bilang isang template para sa kanyang pagpapahayag ng pag-ibig. Sa daan pa uwi, bahagyang nakainom sina Jaemin at Seok-hoon. Sa sandali ng pagka-disorient, hindi sinasadyang nagdikit ang kamay nilang dalawa. Nakaramdam si Jaemin ng pagkaantig sa puso. Hindi niya sinasadyang tinitigan ang mukha ni Seok-hoon at makalayo, hindi nagtagal at dumating ang unang paglilitis ng kaso. Ang abogadong inanyayahan ng asawa ni Ginang Park ay walang iba
kundi ang ex-boyfriend ni Yaemin. Nagtalo si Yaemin na mula nang magsimula ang kasal, sina Ginang Park at ang kanyang asawa ay may kasunduan na may malinaw na kasunduan upang ibukod ang emosyonal at pisikal na relasyon na nagpapahintulot sa bawat isa na malayang umibig at magkasamang gampanan lamang ang responsibilidad sa pagpapalaki ng anak. Ang kasunduan na ito ay naaayon sa kaso ng naunang pahintulot ayon sa civil law. Ang ex-boyfriend ay sumalungat na nagsasabing ang kasunduan ay tinanggihan. Ang esensya ng kasal mula sa ugat nito, lumalabag sa pampubliko, kaayusan at moralidad. Kung kukonsintihin ng korte ang mga ganitong kasunduan, magdudulot ito ng malubha at kumpletong kaguluhan sa sistema ng civil law. Sa relasyon ng mag-asawa, pagkatapos ng paglilitis, hinanap ng ex-boyfriend si Yaemin upang ipagtapat. Sinabi niya na nagpapa-blind date siya bawat linggo, minsan 3 beses sa isang linggo. Ngunit sa bawat pagkakataon na nakikilala niya ang isang bagong tao, pinagsisisihan niya ang pananakit kay Yaemin noon. Ngayon, naunawaan na niya na ang isang kasal na walang pag-ibig ay hindi maaaring magtagal at umaasa si Yaemin ay bibigyan siya ng isa pang pagkakataon. Diretsahang sumagot si Yaemin na sinasabing lampas sa pag-ibig o hindi, ang ginawa niya noon ay immoral. Hindi ako iibig sa isang immoral na tao at lalong hindi ako magpapakasal. Si Seok-hoon nang marinig ang pag-uusap na ito ay natuwa na si Yaemin ay may sariling pagpapasya at katatagan. Pagkatapos tapusin ang trabaho, pumunta si Seok-hoon sa restaurant na kanilang pinag-usapan upang makipagkita-date. Umaasa siyang ang matchmaking website ay makakahanap ng isang diborsyadong babae na may katulad na edad upang makapagpakasal ng direkta ng walang damdamin. Ngunit hindi niya inakala na ang blind date na dumating upang makipagkita sa kanya ay walang iba, kundi si Yaemin. Agad siyang tumawag upang magreklamo sa website dahil sa hindi angkop na pag-aayos. Ngunit sinabi ng kabilang panig na batay sa kanyang mga kondisyon, ang pinakaangkop na katugma ay si Yaemin. Pinayuhan siya ni Yaemin na dahil naroon na siya, manatili na at sabay na maghapunan. Pagkatapos ng hapunan, inanyayahan ulit siya ni Yaemin na maglakad-lakad. Patuloy nilang pinag-usapan ang relasyon sa pagitan ng pag-ibig at kasal. Naniniwala si Seok-hoon na hindi porke nagmamahalan ay maaari ng magpakasal at hindi rin porke nagpakasal na ay magtatagal ang pag-ibig. Ang kanyang ideal na kasama ay isang taong makakasama niyang tumingin sa isang direksyon at magkasamang tahakin ang buhay. Ngunit ang katotohanan ay ang kanyang kasal ay isang proseso kung saan ang pag-ibig ay naubos. Minsan, naramdaman niya na ang kanyang buhay ay isang nabigong obra. Inalo siya ni Yaemin na ang lahat ng kanyang kasal at pag-ibig ay hindi isang nabigong obra kundi isang natapos na obra. Ngayon na ang oras upang magsimula ng isang bagong paglalakbay upang lumikha ng isang bagong obra. Naaliw si Seok-hoon at biglang naglaho ang lahat ng galit sa kanyang puso. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang na natatapilok at ang takong ng sapatos ay medyo umuuga. Nag-alok si Seok-hoon na huminto na sila at umuwi na, ngunit si Yaemin ay ayaw pang umalis at iginiit na maglakad pa ng kaunti. Dahil hindi niya ito mabago, maamo niyang inabot ni Seok-hoon ang kanyang kamay upang makahawak siya sa ikalawang paglilitis ng kaso. Pagkatapos isama ng presiding judge ang lahat ng mga argumento, nagbigay siya ng desisyon na pumapayag sa diborsyo. Sa kanyang maraming taon ng karanasan sa paghawak ng mga kaso ng diborsyo, idinagdag ng hukom na ang kalikasan ng pag-ibig ay likas na, hindi perpekto at ang kasal ay ang paglalakbay ng magkasamang pagdala ng di kasakdalan na iyon. Ang paglalakbay na ito ay maaaring mahirap o maaari ring mabigo, kaya ang ilang tao ay pinipili ang diborsyo. Ngunit huwag dahil sa takot sa diborsyo ay isuko ang pagsubok na magmahal at palampasin ang posibilidad na makahanap ng kaligayahan. Nagpasalamat si Ginang Park sa tulong ni Yaemin. Bagaman natalo siya sa kaso, marami siyang natutunan. Sa prosesong ito, nagpaalam siya kay Yaemin at nagkusang sumama sa kanyang asawa upang sunduin ang kanilang anak mula sa paaralan. Ang pagtatap ng isang relasyon sa kasal ay hindi nangangahulugan na ang koneksyon sa pagitan nila ay naputol. Sino ang nakakaalam kung sa kanilang pagsasama sa hinaharap magkakaroon sila ng bagong damdamin. Nang makita silang magkasama, pareho sina Yaemin at Seok-hoon ay nakaramdam ng kapayapaan. Matapos ang bagay na ito, sabay-sabay silang tumulong sa assistant na maghanda para sa proposal. Tinakpan ni Yaemin ang mata ni Attorney Heo at dahan-dahang dinala siya sa harap ng assistant. Kinuha niya ang isinulat na pangako ng pag-ibig at binasa ito kay Attorney Heo. Pagkatapos basahin ang ilang itiniklop niya ang papel at nagpahayag ng taos puso. Walang salita ang makakapaglarawan sa kanyang damdamin sa sandaling ito. Hindi niya alam kung ano ang pag-ibig, ngunit sigurado siya na sa sandaling ito, gusto niya siyang pakasalan. Lubos na naantig si Attorney Heo at tinanggap ang singsing. Niyakap nila ang isa't-isa, naramdaman ang kaligayahan at kagalakan. Nang ang dalawang puso ay nagkakaisa ang tibo. Dahil sa kaligayahan na ito, naglakad sina Seok-hoon at Yaemin sa magkahiwalay na direksyon. Ngunit hindi sinasadyang nagkita sa kalye. Bilang mga taong nakasaksi sa masayang sandali na iyon, hindi nila malilimutan ang huling salita ng hukom. Nagtapat si Yaemin, hindi ko alam kung ano ang pag-ibig. Ngunit sa proseso ng paghawak ng mga kaso, nakita ko ang iba't ibang anyo ng pag-ibig. At natutunan ko kung paano maging maunawain at pagalingin ang damdamin ng bawat isa. Ang lahat ng ito ay salamat sa tulong mo. Sa tingin mo, ano ang pag-ibig? Sa tingin ko, ang pag-ibig ay